Hindi ba dapat ay wala na ako? Nasaan ako? Ito ang lawa kung saan ako nangingisda. Buhay ako. Pero nasaan ang mga kamay ko? Nasaan ang mga binti ko? Bakit wala akong maramdaman? Ako, ito ay naging isda ba ako? Ayo? Bakit? Linbei, minahal ko si Zhao Teng ng 10 taon. At ikaw, dahil sa baho ng pera mo, sinira mo ang kabataan ko. Ay nako, Dahil mahilig ka namang mangingisda, eh di makisama ka na lang sa mga isda habang buhay. Ikaw? Mahal mo siya? Bakit ka pa nagpakasal sa akin? Kung may mangyaring masama sa akin, parurusahan din kayo ng batas. Hinila ka lang ng isda sa tubig, wala kaming kinalaman doon. magulat kami na nawawala ka. At pagkatapos ng 1 buwan, ni hindi na nila makikita ang labi mo. Kapag lumabas na ang dokumentong wala ka na, lahat ng pag-aari mo, mapupunta na sa amin. Pakiusap. Huwag niyong saktan ang mga magulang ko. Depende iyan kung ang dalawang matandang iyon ay makikipagtulungan ng maayos. Tapos na, pagkalipas ng 1 buwan, ay mawawala lahat ang mga pinaghirapan ko. Maging ang mga magulang ko ay balak din nilang biktimahin. Kailangan kong humanap ng paraan para pigilan sila. Anong nangyayari? Isang malaking itim na isda. Kumakain ito ng karne. At isinilang akong muli bilang isang maliit na isda. Anong silbi nito? Ang hirap ng protektahan ng sarili ko, paano pa ako makakapigil ng iba? Malugod na pagbati, matagumpay mong nagingit-ngit ang malaking itim na isda at nakakuha ng isang shock point. Nagising na ang Shock Evolution System. System? Kailangan pa ba ng system ng mga isda? Host, Linbei kategorya, isdang tabang, isdang crucian carp, pinagmulan. Lake Wanfeng lakas ng pag-atake. Isa, ugali, zabshi, evolusyon, 0%. Shock points, isa. Evolusyon? Pwede akong mag-evolve. Kapag nakakuha ang host ng shock points, pwedeng humaba ang iyong katawan. Bawat 100 shock points ay 1 sentimetro. Kapag umabot sa 60 sentimetro, magiging isa kang carp. 1 metro, at magiging blackfish. 5 metro para maging black carp. 20 metro ay magiging pating. 50 metro para maging dragon. At sa 100 metro, maging ganap na dragon. At maging anyong tao. 100 metro? 1,000,000 shock points? Isa lang akong maliit na isda? At pagkatapos kong ipagsapalaran ang buhay ko sa itim na isda, ay 1 puntos lang ang nakuha ko. Kung gusto kong maging tao, kailangan kong sumugal ng buhay ng 1,000,000 beses. Aabot pa ba ako sa panahong iyon? Walang kwenta ang system na ito. Habang mas mataas ang antas ng nilalang, ay mas mataas ang shock points na makukuha. Magsumikap ka sa iyong evolusyon. Mataas ang antas? Anong isda ang mas mataas sa itim na isda na hindi ako kukunin? Ang mga mangingisda. Hiruo at Li Xiaomao. Sila pala yung dalawang mahilig mangisda. Mataas na kaya ang mga level nila. Kuya Kiang, ayos lang ba na mangisda rito? Hiruo naman ang pangalan niya, pero mas gusto niyang tawaging Kuya Kiang. Hindi ko alam kung sinong sikat na mangingisda ang ginagaya niya. Ako si Hiruo. Malalaki lang ang kinukuha ko. Sabi sa balita, may higanti raw rito. Noong nakaraang 2 araw, nahila raw ang CEO ng Lin Group papunta sa loob. At hanggang ngayon, ay hindi pa siya mahanap. Ngayong araw naman, babantayan natin ang higanting iyon. Dalawang araw na pala, kailangan ko nang magmadali. Hindi biro ang isdang ito, pero hindi ba't mas madali ang mga mangingisda? Mangingisda rin ako, alam ko kung paano pasisikatin o gugulatin ang mga kagaya nila. Uy, may kumagat na. Sa pagkakataong ito, siguradong nakatutok ang atensyon niya sa floating bobber, kaya hindi muna ako dapat gumalaw. Naku, isdang dumaan lang yata iyon. Hay naku.
Sakto na ang oras. Sa pagkakataong ito, siguradong iinom na ng tubig si Hero. Aatake na ako ng palihim. May kumagat na. Uy, Naku, bakit nahuli ako ng hila? Ito na eh. Ay sayang. Mukhang matalino ang isdang ito. Noong uminom ako ng tubig, ay tsaka ako sinubukang gulatin at atakihin ng palihim. Kahit pa isa akong batikang mangingisda rito, ay talagang madaya ito. Ngayon, pag hindi ko ito nahuli, dinahi ang apelyido ko. Tagumpay ka, Master. Sa pagpapakitang gilas sa isang mangingisda, nakakuha ka ng 100 points. Tama nga ako. Para mapasunod ang isang mangingisda, dapat mas mahaba ang pasensya mo kaysa sa kanila. Bakit wala nang kumakagat? Hay, magsindi muna tayo nito para mabuhayan ako. Pwede na ito. Dahil sa kinasanayan, siguradong magsisindi na ng isa si Hero. Aatake na ako. Nakuha rin. Nahuli ko rin. Ang laki. Ang laki talaga. Grabe. Ang lakas humila. Hindi siya natitinag. Itong isda na ito ay nasa 30 kilo man lang. Kuya Kyang, pakatandaan, huwag kang mag-alala, relax lang, dahan-dahanin mo lang siya. Sa nakikita ko, itong malaking isda ay nagpapaiwan sa ilalim. Mag-ingat ka, lalabas na ang lakas nito. Lalakas, napakarami kong lakas. Dahil sa bigat na ito, siguradong nasa 50 kilo ito. 50 kilo? 50 gramo ka mo. Sumabit ka lang yata sa ilalim, pero ang excitement mo ay pang sira ulo na. Habang natutuwa kayo ngayon, hintayin nyo lang mamaya. Masisindak kayo sa gagawin ko? Ha? Kuya Kyang, Ha? teka lang, hindi kaya sumabit lang sa ilalim? Sa sumabit sa ilalim? Oo, Hindi maaari. Imposible yan. Ako si Hero. Kailan pa ako sumabit sa ilalim? Handa na. Siguradong magwawala na si Hero sa inis. Lintik. Naputol ang PC. Teka, hindi pala. Grabe. Bumubuga siya ng tubig. Binugahan ako ng isdang yan ng tubig. Mago na ba ang isdang iyan? ang isdang crucian, bumubuga ng tubig, ngayon lang ako nakakita nito. Kuya Kyang, mukhang hinahamon kanya kanina, nginingitian ka pa nga niya. Binabati kita. Nagulantang ang mga mangingisda. Nakatanggap ka ng 500 shock points. Mama mali. Malikmata lang. Isang malaking malikmata lang ito. Bakit ang isdang ito? Paano siya nakakangiti? Hoy! Hoy! Narito na siya! Ang isda, bumabalik na naman siya. Naku po, Grabe, nandito na naman. hala, teka, atras tayo. Bilis, may milagro itong isdang ito. Diyos ko, Binabati kita. Maraming mangingisda ang nasindak. Nakakuha ka ng 1,000 shock points. Hindi ito sapat. Kulang pa para sa pagbabago. Kailangang sumubok muli. Sa wakas, natapos din ang pagbuga. Naging mahiwaga na ba ang isdang iyon? Teka, nararamdaman ko na parang lalo siyang lumalaki. Tingnan nyo, Lalo nga siyang lumalaki. Grabe. Naku po. Grabe naman. Ilang dekada na akong nangingisda. Ngayon lang ako gagantuhin at aawayin ng isang isda. Humanda ka. Talagang huhulihin kita. Panoorin nyo kung paano ko kayo lubos na pasasabugin. Hoy! Aray. Nangangagat siya. Nangangagat. Ang isda sa Lake Wanfeng ay nasa pampang na at nangangagat. Ah, naku po. Bakit nangangagat ang isda? Nangangagat. Nangangagat siya. Nangagat ang isdang nakuha ni Lake Wanfeng. anong nangyayari? nangangagat ang isda, tila nabaliw na siya. Ang isda na nangangagat. Ngayon ko lang narinig iyon. Bilis, kunin niyo ang cellphone niyo at kunan ito ng video. Bilis, bilis, bilis. Ano ba yan? Bitawan mo ako. Bitiwan mo ako. Ilang dekada na akong nangingisda. Pero ngayon lang ako kinagat ng isda. Bitiw. Sapat na siguro ang gulat na iyon? Sa ganitong gulat, siguradong tataas ang points ko. Mangyayari na ang aking evolution anumang oras. Bitawan mo. Bitawan mo ako.
Tagumpay. Master, nagulat ang mga mangingisda. Nakakuha ka ng 2,000 puntos. Nagsisimula na ang ebolusyon. Tatagal ito ng 2 oras. Sa wakas, nag-evolve na ako. Kailangan kong mas lumaki pa para makakuha ng mas maraming puntos. Kakalat ang balita sa loob ng 2 oras para maakit ang mas maraming mangingisda. Ito ang tamang plano. Sa loob ng 1 buwan, magiging tao rin ako. System. Mulan ang ebolusyon. Ang isdang iyon, yung kumagat kay Kuya Kiang, isang Crucian carp ba iyon? Tila tumitimbang iyon ng hindi bababa sa 2 kilo. Ang mailap na isda na ito ay lumaki ng 2 kilo. May misteryo kaya sa lawa na ito? Misteryo? Walang misteryo. Habang lumalakas ang alon, lalong tumataas ang halaga ng isda. Itong isdang ito na umabot ng 2 kilo ay patunay na sa lawa na ito ay may totoong halimaw na isda. Maghihintay ako. Kahit na kailangan pang magpakailanman, kahit anong mangyari ay huhulihin ko ang isdang iyon. Dad? Mom, wag na po kayong mag-alala. May pinapunta na po akong mga tao para hanapin sila. Wag po kayong mag-alala. Ako nang bahala sa kumpanya. Ito ay, Xiao Teng, anong ginagawa mo? Kapag may napansin ang 2 matandang ito, katapusan ko na. Lin. Lin Bei. Lin Bei? Lin Bei. Lin Bei. Lin Bei, nasaan ba si Lin Bei? Hindi ba't isa lang itong isda? Isda? Hindi mali. Wewe, tingnan mo ang tingin ng isdang ito. Hindi ba katulad ng huling tingin sa atin ni Lin Bei ang isang ito? Xiao Teng, wag mo nang takutin ang sarili mo. Wala na si Lin Bei, paano siya magiging isang isda? Ay nako, Napaka-importante ng oras na ito, kaya hindi tayo pwedeng magpakita ng kahit anong butas. tama? Tama? Wala na si Lin Bei. Basta hindi manghimasok ang 2 matandang iyon. Pagkapirma ng kontrata, ang lahat ng kay pamilyang Lin ay mapupunta na sa atin. Host, Lin Bei Uri. Isdang tubig tabang. Pamilyang Cypernidae carp. Pinagmulan. Lake Wanfeng lakas ng pag-atake. 10. Ugali. Omnivore. Antas ng ebolusyon ay 3%. Shock points. 3,500. Carp. May timbang akong hindi bababa sa 30 kilo, mas malakas kaysa sa Crucian carp. Ang lakas ng hila ay dapat na nasa 60 kilo. Siguradong magugulat ang mga mangingisdang ito. Tabi. Mangingisda rin ako noon, hindi ko ito napansin. Pero ngayong tinitingnan ko, ang bobo pala ng mga mangingisda, hindi ba pagpapakain lang sa isda itong ginagawa nila? Pang-4 na nylon, 11 laking kawet. Hindi pwedeng ganito, masyadong delikado. Kailangan kong makahanap ng pwedeng maputol ang tali para mabigla muna sila. Grabe, pang 5 nylon. Mukhang kumalat na ang balita tungkol sa higanteng isda rito. Sod, 3 nylon. Kaya lang nito ang hanggang 20 kilo. Noorin mo akong putulin ito. Wow, huli na naman. Naku, napakasakit. Kuya Kiang, hindi mo naman siguro uulitin na ang ilalim ng lupa ang mabibingwit mo, di ba? Isda talaga ito, nararamdaman ko. Sa pagkakataong ito, isda na talaga ito. Sadyang pinalitan ko ang pising gamit ko. Huwag na nating pag-usapan ang 2 kilong isda, kahit 20 kilo pa iyan. Kaya kong bingwitin yan. Nabaliw na ba ang taong ito sa pangingisda? 20 kilong isda? Hindi ba siya natatakot sa sinasabi niya? Ibubuhos ko na ang lakas ko. Sandali, Kuya Kiang. Tutulungan kita. Hoy, hoy, hoy. Kuya Kiang, tutulungan kita. Ang lakas ng hila, ah. Naputol ang PC. Siguro nasa 30 kilo ang isdang yon. Diyos ko po. Grabe, hindi iyon maliit. Hindi nga talaga biro ang laki niyon. Balik na rin tayo sa pangingisda. Tara na. Congratulations po. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ka ng 1,000 points. Ano? Nagulat na sila agad? Wala pa to sa umpisa. Uy, may nahuli ako. Naputol ang PC. May nahuhuli na rin ako. Naputol. Isa na naman ang naputulan. Nawala rin ang sa akin. Grabe, pati rin ba? May nahuli ako.
Ako rin, meron. Nahuli. Ayan na. May nakuha rin ako. Meron na rin ako. Naputol ang pisiko. Grabe sus Mariosep. Ang mga isda ba sa lawang ito ay nagwala na? Gaano ba kalaki ang mga yan? Kuya Kyang, tingnan mo, nandyan na naman siya. Nakakainis. Grabe. Babalik ka pa talaga ha? Tingnan natin kung sino ang susuko. Lalusungin kita at tatapusin kita. Uy, Kuya Kyang, Kuya Chiang, magpahinahon ka. ano bang pinaglalaban mo sa isda? Kuya Kyang, kumalma ka po, kalma lang. Kuya Kyang, maghunos dili ka. Kuya Kyang, Nako po, Guro Deng, Kuya Kyang. Si Kuya Kyang at ang isda, naglalaban na. Ko, kumalam ka, Kuya Chiang. Huminahon ka. Tumawag na po ako kanina kay Teacher Deng Tai. ha? Sabi niya, pupunta siya bukas para sa live stream. Kailangang makuha ang mabahong isdang yan. Sige. Ayos iyan. Si Teacher Deng ay isang third level fishing master at mayroon siyang mahigit 3 milyong followers. Eksperto siya sa paghuli ng malalaking isda. Humanda ka sa akin. Third level fishing master? Si Deng Tie? Fan pa naman niya ako. Magla-livestream na mang isda. Mabuti iyan kung ganoon. Hindi ba mas mabuting mabigla ko ang napakaraming tao? Ang pagbabago bilang tao, madali lang gawin iyan sa ilang minuto. Pa, Ma, ginagawa ko po ito para sa ikabubuti ng pamilyang Lin natin. Si Lin Bei po ay ilang araw nang nawawala at puno na ng chismis ang kumpanya. Mas mabuti pa po kung pipirmahan nyo na po ang mga dokumentong ito. Weiwei, tungkol kay Xiao Bei, wala pa rin bang balita? Siya ay isang tao. Paano siya mawawala ng ganoon lang? Nag-report na po ako sa pulis. Huwag po kayong mag-alala. Dito sa sinapupunan ko, dinadala ko na po ang anak ni Lin Bei. Kahit na dumating pa tayo sa pinakamasamang katapusan, anak niyo pa rin po ako at may pag-asa pa rin para sa ating pamilyang Lin. Weiwei, mabuti na lang at nariyan ka para sa pamilyang Lin. Huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka man sa amin, sabihin mo lang sa amin. Nakapirma na naman ang isa. Kayo mga matanda, kapag napirmahan nyo na ang lahat ng kontrata, itong pamilyang Lin na ito ay magiging pag-aari na ng mga shoe. Tapos na. Hay, Weiwei, hindi pa rin kami mapalagay ng iyong ina. Nais naming pumunta sa lugar kung saan nawala si Xiao Bei upang tignan uli. Tungkol naman sa iyo, ituloy mo lang ang iyong ginagawa. Mauna na kaming dalawa doon. Huwag kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa kumpanya. Maghahanap kayo? Ang labi ni Lin Bei, malamang ay hindi nyo na kailanman makikita. Weiwei, may masamang balita. Si Lin Bei ay... Ano ang nangyari? Siguro naman ay hindi pa nahanap ang naiwang gamit ni Lin Bei? Anong nangyari? Nahanap na ba ang wala ng buhay na katawan ni Lin Bei? Ay hindi. May natuklasan ng mga mangingisda. Doon sa lawa kung saan nawala si Lin Bei, mayroong malaking isda. Ngayon ang mga mangingisda sa buong bansa ay nagpunta na doon. Pati na rin ang may 3 milyong followers na si Deng Tie ay mag-stream para manghuli ng malalaking huli. Sa dami ng tao, hindi kaya mahanap ang katawan ni Lin Bei? Hindi iyan mangyayari. May nakataling mga bato sa katawan ni Lin Bei. Hindi iyon basta-basta mahahanap. Pero, ang mga mangingisda, bukod sa hindi makahuli ng isda, ay kaya nilang gawin ang kahit na ano. Para sigurado, ganito na lang ang gawin natin. Tagumpay ka. Nagawa mong gulatin ang mga pakialamero. Nakakuha ka ng isang shock point. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Nay! Ang isang maayos na tao. Paano na lang basta nawala? Buti na lang at mabait si Xiao Wei na pumayag na humawak ng mga gawain sa kumpanya. Kung hindi, ano na lang ang gagawin natin? Oo nga. Mabuti na lang nagdadalang tao si Weiwei sa anak ni Xiao Bei. May pag-asa pa ang pamilyang Lin. Hay, kung hindi na talaga mahanap si Xiao Bei, ibibigay na lang natin ang lahat ng shares ng pamilyang Lin para si Weiwei na ang bahalang mag-asikaso nito. Nakakainis! Kapag nakuha ni Shu Weiwei ang lahat ng shares,
Siguradong hihirap ang buhay ni na tatay at nanay sa kanya. Hindi pwede, kailangan ko siyang pigilan. Nay! Nay! Inay! Xiaobei? Xiaobei. Xiaobei. Aking asawa, nalilito ka lang. Isa lang siyang isda. Pero ang koneksyon ng ina at anak, malinaw kong narinig na tinatawag ako ni Xiaobei. Ikaw naman, sobrang nag-aalala ka lang kay Xiaobei, kaya nag-hallucinate ka. Tara na, nawawala na si Xiaobei at wala na tayong magagawa. Ay, tara na. Tara na. Hindi maayos ang kalagayan ni nanay. Kailangan ko nang magmadali. Shu Weiwei, kapag talagang sinaktan mo sila, magiging delikado ito. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang dalubhasa sa paghuli ng malalaking isda na si Deng Tie. Nabalitaan ko na may malalaking huli dito sa Lake Wanfeng, kaya ngayong araw ay susubukan nating kunin natin ito. Gaya nga ng sabi nila, ang mangingisda na walang paon, kaunti lang ang mahuhuli. Ngayon naman, uunahin nating maglagay ng paon. Bakit ito ang ibinigay mo sa akin? Bakit ganito kaliit na planggana? Gaya ng sabi ng marami, sa pangingisda, para makakuha ng isda, kailangan mo ng pagkain na pampalit. Ganito ang paglalagay. Dapat ganito lang ang pagpapaon. Ang dami niyan. Habang tumataas ang level ng mangingisda, mas lalong nagiging hangal. Sa laki ng pay na yan, hindi ba parang pinapakain mo lang ang mga isda? Ang galing ni Deng Tie, hanggang doon lang pala. Ngayong ayos na ang pwesto natin, magsimula na tayong maghagis. Narinig ko kina Hiruo at Li Xiaomao na may malalaking isda dito sa Lake Wanfeng. Sa set ng 16 gauge line ko, ang isdang tumitimbang ng 100 libra ay walang problema. Hindi ako naniniwala na dito sa Lake Wanfeng ay may isdang tumitimbang ng 100 libra. Gumagamit siya ng napakakapal na tali. Masyadong sigurado itong si Deng Tie. Sa lakas ko ngayon, nasa 50 libra lang ako. Kapag nahuli ako, tapos na ako. Ano bang nangyayari? Ilang oras na ang nakakalipas, pero wala pa ring galaw. Oo nga. May galing ba talaga itong si Deng Tie? Napakalina, pero wala pa rin nangyayari. 3 oras na ang nagdaan, wala pa ring anumang galaw. Sa tingin ko, dito sa Lake Wanfeng, ay wala namang malalaking isda. Naghintay tayo ng wala lang, dahil wala naman palang mahuhuli. Oo nga, masyadong malayo ang lugar na ito. Huwag na nating ituloy. Walang isda? Balak ko pa namang pumunta doon. Umalis na tayo. Mag-uulat tayo ng nawawalang tao at pagkalipas ng 1 buwan, kahit katawan mo ay hindi na nila makikita. Kapag lumabas na ang death certificate, ang lahat ng sa iyo ay mapupunta na sa amin. Buti na lang. Nagdadalang tao si Vivi sa anak ni Xiaobei. Kaya ibinigay na namin ang lahat ng shares ng pamilyang Lin. Para si Vivi na ang humawak. Hindi pwede. Wala na akong pagpipilian kung hindi ako makakakuha ng shock points. Hindi ko maililigtas ang mga magulang ko at hindi ko rin maililigtas ang sarili ko. Gagawin ko na ito. Halina kayo, alis na tayo. Tara na, tara. May nahuli na. Sige, laban lang. Bilisan mo. Hilahin mo pa. Napakalakas ng isdang ito. Naku, bakit hindi ko mahila ang tali na ito? Anak nang, hindi ko mahila. Malaking huli, siguradong napakalaking huli nito. Mga kabayan, siguradong napakalaking huli nito. Hindi bababa sa ilang 10 kilo ito. Nararamdaman ko, lumalaban na ito. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi dapat tayo bumitaw. Tama. Kaya mo yan. Sige pa. Kaya mo yan. Grabe, napakalaki nga talaga. Nasaan ba ito? Gusto ko ring mangisda riyan. Magtipon-tipon na ang lahat ng mga mangingisda sa buong bansa. Gusto ko ring mangisda riyan. Magtipon-tipon na ang lahat ng mga mangingisda sa buong bansa. Mayroon ngang malaking isda? Ilang 10 kilo? Ito. Talaga bang misteryoso ang lugar na ito? Mukhang mahihirapan tayo nito. Ang lahat ng mga mangingisda sa bansa ay pupunta rito. Bakit ka nagpapanik? Nakalimutan mo ba, ang pangingisda ni Deng Tai sa pagkakataong ito ay tayo ang nag-sponsor. Ang kailangan lang nating gawin ay utusan siya na ilayo ang lahat ng mahuhuli niyang isda at pagkatapos ay i-anunsyo sa publiko na ang mga isda sa lawa ng Wanfeng ay naubos na dahil kinain ng isang halimaw. Sa ganoong paraan, paano pa may pupuntang mangingisda rito? Tama. Basta maayos ang tungkol sa malaking isdang iyan, malulutas ang lahat ng ating problema. Hindi ko kaya, hindi ko talaga mahila. Lin Bei, minahal ko si Zhou Teng sa loob ng 10 taon. Ikaw,
at ang iyong maduming pera ang sumira sa kabataan ko. Hi. Dahil gusto mo ring mangisda, manatili ka na lang sa mga isda habang buhay. Xiaobei, Aking asawa, nawawala na si Xiaobei. Wala na tayong magagawa. Para sa mga magulang ko, at para na rin sa sarili ko, hinding-hindi ako susuko. Gusto mo akong hulihin? Isa rin akong mangingisda. Alam ko ang balak mo. Bibigyan ko kayo ng isang malaking sorpresa. Sige pa, kaya mo yan. Lakasan mo pa. Bilis. Anong nangyayari? Nanaputol ba ang nylon? Hindi. Tingnan nyo dali. Waa. Oh, tingnan nyo. Ito, ang laking carp naman ito. Siguradong may 50 kilo ito, di ba? Sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking carp. Wow. Ayan na. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba mga taga-suporta ko sa live stream? Ito ang tinatawag na tunay na huli, isang dambuhalang carp. Nakakahuli na ako noon ng 700 kilong tuna, kaya ang dambuhalang ito ngayon, paniguradong makukuha ko ito. Hanep, ang galing. Naging mahiwaga na ba ang isdang ito? Napakagaling talaga ni Guro Deng. Guro Deng, kamusta? Kailangan mo ba ng tulong? Wag na. Sinubukan ko na kanina, at ang lakas nito ay kaya ko naman. Ihanda nyo na ang lambat. Sige. Po. Binabati kita. Nagulat ang mga mangingisda. Nakakuha ka ng 2,000 puntos. Sinasabi ko na nga ba, mabilis talagang lumago ang mga puntos sa live stream na ito. At sa oras na ito, siguradong nagmamayabang na si Deng T at iniisip niyang sigurado na ang pagkapanalo sa akin. Tamang-tama para makakuha pa ng maraming puntos. Tumingin kayo, ganito ang hitsura kapag pagod na ang isda. Hahaha. Sinasabi ko sa inyo, anumang dambuhalang isda, sa harap ko na si Deng Tie, ay laruan lamang. Kaya ko silang lahat pahunain at huliin. Laruan? Napakayabang naman dahil lang sa isang carp ay akala mo kung sino ka na. Tingnan natin kung sino ang mapaglalaruan. Handa na ang lahat. Teka. Paano itong nangyari? Matagal ko na itong pinapagod? Bakit may ganito pa kalakas na puwersa ang isdang ito? Guro Deng, itong isdang ito bakit parang may kakaiba sa kanya? Parang siyang tao na parang pinaglalaruan ka lang niya? Oo nga, parang may katalinuhan ang isdang ito. Tama, hindi ba't pinaglalaruan lang niya si Guro Deng? Ang tingin ng isdang ito. Mali. Weiwei, tingnan mo. Ang tingin ng isda na ito ay parang kay Lin Bei. Hindi maaari, hindi maaari. Sigurado akong masyado lang nating iniisip si Lin Bei, kaya tayo nagkakaroon ng guni-guni. Wala na si Lin Bei, paanong mangyayari na maging isda siya? Pero parang may hindi tama. Nararamdaman kong hindi lang matalino ang isdang ito, pati ang tingin ng mga mata nito ay kamukhang kamukha kay Lin Bei. Weiwei, sa tingin mo ba itong si Lin Bei? Hindi kaya talaga siyang naging isang isda? Kahit pa naging isda si Lin Bei, anong magagawa niya? Wala ring silbi ang pagiging isda niya. Isang buwan na lang, mapapasa akin na ang pamilyang Lin. Kahit naging isda pa siya, wala na siyang magagawa. Pagbati sa host, dahil sa pagkagulat ng mga mangingisda, nakakuha ka ng 5,000 shocking points, magsisimula na ang pagbabago. Ang pagbabago ay magtatagal ng 2 oras. Nagbabago na ako. Mabilis talagang maakit ang mga mangingisda. Nagugulat agad sila kapag nakakakita ng malaking isda. Deng Tie, huwag na huwag kang aalis. Pagkatapos ng pagbabago ko, kailangan pa kitang gamitin para makakuha ng shocking points. Paano kaya? Paano ko mapapanatili dito si Deng Tie? Sa pagkakataong ito, mapapaikot ko ang matandang iyon ng 2 oras. Guro Deng, ito na. Walang anuman ito. Ano? Marami ng malalaking isda ang nahuli ko si Deng Tai. Pero ito ang unang beses na makakita ako ng may ganitong talino. Ngayong araw, kailangan ko siyang mahuli. Nakita nyo ba? Nandito pa ang isda. Opo. Noong kakatalon niya lang sa tubig kanina, nakita ko talaga, ang laking goldfish. Hindi ko hahayaang makatakas siya ngayong araw. Ay! Hindi ito tama. 2 oras na ang nakakalipas. Bakit bigla itong tumigil sa paggalaw? Baka sumabit sa ilalim? Guro Deng. Sumabit sa ilalim?
Hindi ito maaari. Hindi ito mangyayari. Isa akong tinitingalang level 3 fishing master at isang fishing streamer na may 3 milyong followers. Nahuli ko ng maayos ang carp. Paanong sasabiting sumabit lang ang kawit ko? Tignan nyo, kitang-kita nyo naman na nandyan pa ang lakas nito. Imposible talaga, siguradong malaking isda ito na hindi lang gumagalaw. Tama po. Malaking isda ka mo? Ang nakikita ko, nagpapanggap ka lang? Hindi mo man lang alam na sumabit na ang kawit mo sa lupa? Ang tigas talaga ng loob mo. Host, Linbay, Uri, freshwater fish, pamilya, snakehead fish, pinagmulan, Lake Wanfeng, lakas ng pag-atake, 50, ugali, carnivore, progreso ng ebolusyon, 20%, shock points, 10,000 at 50. Magaling? Ang laki ng itinaas ng mga katangian ko ngayon. Mas magagawa ko ng gulatin ang mga mangingisdang ito. Basta't dalian ko, sa loob ng 1 buwan. Siguradong magiging tao na ako. Pero sa ngayon, kailangan ko munang tulungan ang lalaking ito. At sakto rin, masusubukan ko ang kasalukuyang lakas ko. Oh, gumalaw na. Gumalaw na, hahaha. Ang net, ang camera, bilisan nyo, ihanda nyo na. Handa na po, naku po. Nakita nyo ba yon? Malinaw na ito ay isang malaking isda na lumalaban. Ngayon, napagod ko na ito ng husto. Ay grabe, ang galing niyo boss. Napakalaking isda nito. Sige, angat, angat. Ayan na, lumalabas na. Naku po. Ay, ito. Guro Deng, bakit parang sumabit lang pala sa ilalim? Grabe, iba ka talaga, Guro Deng. Pati lupa na bingwit mo na, ha. Bilang isang tinitingalang level 3 fishing master na may 3 milyong followers sa fishing stream, papaanong? Sumabit lang ang kawit ko sa ilalim. At 2 oras na pala itong nakasabit, bakit hindi ko man lang nalaman? Nakakainis. Nakasabit na hindi mo pa alam? Baka peke kang master. Nakasabit lang. Nakakahiya. Napakakahiya talaga. Hala. Ay, Guro Deng, maayos ka lang ba? Nakakahiya? Napaka-nakakahiya. Sumabit pa ang pamingwit ko. Ayoko na mamingwit. Uy, sandali. Ayaw na niya? Ang lolo na ito, napakahina naman ng loob. Kapag tumigil siya, paano pa ako makakakuha ng shock points? Hindi maaari, kailangan siyang muling hamunin. Hoy, teka muna, Guro Deng. Hala, tingnan nyo. Ano yon? Wow. Ito ay. Isda, isang blackfish. Napakalaking isda. Mukhang nasa 1 metro ang haba. Isang 50 kilong carp at 1 metrong haba na blackfish. Ang mga isda sa lawang ito, nagmistulang mga halimaw na? Ang mga mahilig mamingwit ay hindi makakatanggi sa malalaking isda. Hindi ako naniniwalang pagkakita sa malaking blackfish na iyan ay aalis pa ang matandang si Deng Tie. Grabe. Uy, Guro Deng, yung blackfish kanina, binugahan ka ng tubig? Mukhang hinahamon ka niya. Hoy, ikaw! Ay, Guro Deng, Ako ay isang respetadong level 3 master fisherman. 700 kilong tuna ay nakuha ko na. Ikaw na blackfish ka, nangangahas kang paglaruan ako. Hehe. Makikita mo, mahuhuli rin kita. Hoy, Ikaw. Halika rito. Guro Deng, bakit mo naman pinapatulan ng isda? Isa pa, kahit gaano pa katanga ang isdang iyan, hindi naman iyan basta-basta kakagat sa pamingwit. Sabi, anong nangyayari dito? Ang isdang ito, kusa talagang kumagat sa kawil. Grabe, masyadong matapang ang isdang ito. Sinasadya ba ito ng isda? grabe ang pangungutya nito. Ang galing ng isda. Tagumpay. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda. Nakakuha ka ng 10,000 shock points. Tama nga ang hinala ko na ang pagkagat ng isda sa ilalim ng tubig ay hindi kasing saya kapag ginawa ng harap-harapan. Ngayon, tiyak na ang mga mangingisdang ito ay hindi makakapagsalita sa sobrang gulat. Deng Tie, hindi ako naniniwalang pagkatapos kitang hamunin ng ganito ay aalis ka pa. ha? Isang hamon. Isang lantad na hamon. Sa harap ko pa talaga kumagat sa kawil ko, ha? Sige, ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung paano pinanday ang bakal ng isang Deng Tie. Ano? Hindi ito tama, Weiwei. Tingnan mo ang blackfish na iyon. Ang tingin ng isdang iyan ay parehong-pareho sa tingin ni Linbei. Posible kayang
Mga engkanto ng mga isda sa lawang ito? Imposible iyan, pero ang tingin na iyon. Hindi pwede. Ilang pirma na lang sa kontrata at magiging akin na ang pamilyang Lin. Hindi ko hahayaang magkaroon ng anumang problema. Tara, pumunta tayo doon at tapusin ang mga kakaibang isdang iyan. Tara na. Ha? Ha? Hala. Guro Deng, ang blackfish na yan ay mukhang pinaglalaruan ka lang. Oo nga. Karaniwang tao ang nagpapaamo sa isda, pero isdang nagpapaamo ng tao. Ngayon lang nangyari ito. Ang galing naman ng isdang iyon. Mga kaibigan, papunta na ako. Hintayin niyo akong makapangisda. Ako na isang respetadong level 3 fishing master ay hinahamak lang ng isang isda. Hila! Hala. Aray, ang sakit! Grabe, talagang ibig nyo na si Guro Deng? Isang kaunting hila lang? Hindi na nakapalag ang itim na isdang ito. Oo nga po, napakahusay talaga ni Guro Deng. Ang itim na isdang ito sa harap ni Guro Deng ay parang basura lang. Hahaha. Bilang isang kilalang pangatlong antas na fishing master, ay may tunay akong kakayahan. Isang itim na isda lang naman ito. Napakadaling makuha para sa akin. Si Old Deng ay tila na nadaya. Bigla kang humihila para lang manurot. Ganoon ba? Sige, tignan natin kung sino ang mas malakas. Guro Deng, mag-ingat po kayo. Muling lalaban at hihila ang isda. Uy, teka. Old man, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. System, gamitin ang shock points para lumaki. Tagumpay, Master. Gumamit ng 5,000 shock points na daragdagan na ang timbang. Hindi ba ako namamalikmata? Muling lumaki ang itim na isdang iyon. Ay, Mukhang totoo nga ito. Ang isdang ito kanina ay tila may 1 metro ang haba. Ngayon naman, malamang ay nasa 1.5 metro na ito. Bakit ang bilis lumaki ng isdang ito? Imposible. Wala namang itim na isda. Habang hinuhuli pa lang, ay bigla na lang lalaki. Tignan nyo kung paano ko ito mahuhuli. Tulong! Guro Deng, halika rito at sumabay kang maligo sa akin. Siguradong magugulat silang lahat nito. Guro Deng, tutulungan kita. Guro Deng, paparating din ako. Tutulungan kita. Anong nangyayari? Grabe, hindi na nakontento sa isa. Balak pa akong sugurin ng buong grupo. Mga kasama, iba ang isdang ito ngayon. Masyadong malakas ang hatak nito. Magtulong-tulong tayo. Hatakin natin ito pa itaas. Sige. Grabe, napakalakas ng hila ng blackfish na ito. Kung hindi dahil sa pagtutulungan natin, mahihirapan tayong huliin ito. Oo nga, isang malakas na blackfish. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Talagang napakatindi nito. Guro Deng, ang pamingwit mo, hindi ba mapuputol yan? Espesyal ang gamit kong pamingwit, kaya nitong humuli ng isdang tumitimbang ng 100 libra. Ang blackfish na ito ay nasa 80 hanggang 70 libra lang. Tiyak na hindi mapuputol ang tali nito. Bilisan nyo, lakasan nyo ang hila. 1, 2, 3. Grabe, hindi ko kaya. Masyadong manarami sila, hindi ko na sila mahila. Napakaraming tao, hindi na talaga ito mahila. Bilis, dagsaan nyo pa ang lakas? Wala nang lakas ang isda? Malapit na natin itong mahila sa pampang. Guro Deng, tumigil ka na sa kasisigaw, wala na rin kaming lakas. Kapag muling humila itong isdang blackfish, kami na ang mahihila nito. Tama siya, sa rami ng taon ko sa pangingisda. Ngayon ko lang naramdaman na parang ako ang hinihila ng isda. Ang ganitong pakiramdam, hindi maganda. Napakadaming tao, pero hindi mahila ang isang isda. Nakakahiya. Parang gusto ko na ring suportahan si Kuya Isda. Kuya Isda, galingan mo pa. Ihulog mo silang lahat. Congratulations, host. Nagulat ang isang malaking grupo ng mangingisda. Nakakuha ka ng 5,000 shock points. Nadagdagan pa ang timbang. Guni-guni ko lang ba ito? Bakit parang mas lalong lumalaki ang isda? At ang lakas ay mas bumibigat. Nako, guni-guni lang yan. Lahat ng iyan ay imahinasyon lang. Wala na itong lakas, mahihila na natin itong isda sa pampang. Bilis pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pwede na ito. Kapag pumunta pa tayo sa dalampasigan, mahirap nang lumangoy pabalik. Hirap na hirap ako mag-evolve hanggang dito.
Hindi dapat ako mabigo ng ganito lang. Isa, dalawa, tatlo. Hindi, sandali. Tingnan nyo ang ginagawa niya. Hila. Aray! Guro Deng, Deng, Guro Deng, anong nangyayari? Guro Deng, anong nangyari? Bakit lahat kayo ay nakahiga sa lupa? oo nga, Guro Deng. Nahuli na ba ang blackfish? Nahuli? Wala pang nahuhuli. Ang isdang ito ay parang may kapangyarihan. May talino ito gaya ng tao. Nung akala naming mahuhuli na namin ito, ay bigla na lang. Itong bumuka ang bibig at kinagat ang tali hanggang maputol. Sabihin niyo sa akin, bagay ba iyon na kayang gawin ng isang isda? Ano? Gawain ba iyon ng isang isda? Tama yan. Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata nung bumuka ang bibig ng isdang iyon. Parehong-pareho talaga sa tao. Sabi ko na nga ba, siguradong may kakaiba sa isdang ito. Ang suhestyon ko, ubusin ang tubig dito para makuha nating lahat ang isda. Ubusin ang tubig? Hindi pwede. Hindi pwedeng ubusin ang tubig. Naku, Eto na. President Jiang, bakit ka ba natataranta? May problema talaga sa isdang ito. May kakaiba talaga rito para siyang tao. Sa tingin ko, para makuha iyan, ito na lang ang tanging paraan, ang ubusin ang tubig. Hindi pwede. Kapag inubos ang tubig ngayon, ang katawan ni Lin Bei na wala na ay siguradong matatagpuan. Ang lahat ng plano natin ay masisira. Guro Deng, ako sinasabi ko lang ito, para sa ikabubuti mo po. Ito, anong ibig sabihin nito? Para sa ikabubuti ko? Opo. Guro Deng, isa kang master sa pangingisda na may 1 milyong followers sa internet. Hindi mo ba talaga kayang makahuli ng kahit isang isda? Kapag inubos ang tubig, ang reputasyon niyo po ay siguradong mawawala. Totoo po yun. Hindi, pero ang tali ko ay putol na. Guro Deng, ito ay espesyal na gawang tali para sa pangingisda. Gawa ito sa matibay na materyales para sa eroplano. Kahit kagatin pa ito o kahit gamitan nyo ng itak ay hindi ito mapuputol. Gamit ang taling ito, siguradong mahuhuli ang blackfish na iyon. Heto. Aba, Sige, ngayong araw ay lalabanan natin ang isdang ito. Hanggang sa huli. Sige. Xiaoteng. Bakit? Weiwei, bakit pakiramdam ko ay parang mayroong isang bagay na nagmamatiyag sa akin? Sa tingin mo ba? Hindi kaya totoong si Lin Bei ay? Tama na. Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Kahit na si Lin Bei ay maging isda pa sa totoong buhay, hindi pa rin siya makakatakas sa mga kamay natin. Kapag nalampasan natin ang ilang araw na ito, magiging atin na ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Lin. Sa ngayon, hindi pa ako makapaghiganti. Kailangan ko munang mag-evolve ng husto. Zoteng, Su Weiwei, umanda na kayo. Mga fans, sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang matibay na linyang pang-aresto para huliin ang dambuhalang ito. Tingnan natin kung mababali ba ang kaniyang mga ngipin. Halika rito, tingnan natin kung mahuhuli ito ni Guro Deng. Balita ko may malaking isda rito na nangangagat ng tali, titingnan ko nga. Ang dami ng nanonood sa stream ay lampas 1 milyon na. Ngayon lang ako nakapag-live stream na ganito karami ang nanonood. Sige. Lahat kayo, ngayong araw, pangunahan ko ang 1 milyong fan para sabay-sabay na hulihin ang dambuhalang ito. Higit sa 1 milyon ang nanonood sa live. Mukhang sa pagkakataong ito ay makakakuha ako ng maraming shock points. Pero, talaga bang hindi ko kakayaning putulin ang taling ito? Master Deng. Sa tingin mo, kung ang isdang ito ay talagang may talino, pagkatapos mo itong mapaamo noon, kakagatin pa rin ba nito ang pain mo? Delikado. Nauto ka rin. Oh. Grabe. Hoy matanda, wala kang delikadesa. Hindi maaari. Nahulog tayo sa bitag? Grabe matanda, mandaya ka. Oh. Wow.
Si Master Deng talaga ay isang level 3 fishing master. Ang bilis at ang daling makahuli ng isda. Napakagaling. Sabi ko na nga ba, siguradong mahiwaga ang isdang ito. Kanina lang, marahan lang nitong kinakagat ang pamingwit ko. Nang hilahin ko ang fishing rod, siguradong huli ito sa bibig. Believe talaga ako sa'yo, Guro Deng. Ang galing nyo! Tama. Kahit gaano pa katuso ang isda, mananalo ba ito laban sa tao? Kahit kumagat na, bakit parang wala man lang nagulat? Mukhang kailangan ko silang piliting pansinin ako. Naku, Guro Deng, ano po ang mangyayari? Natuto na ako sa leksyon ko, itong malaking isda, na ito ay nagtatangka na namang lumapit sa pampang at bigla itong hihila ng malakas. Isang beses na akong nadala. Akala mo ba maiisahan mo pa ako sa pangalawang pagkakataon? Napakagaling nyo talaga, Guro Deng. Sigurado akong sa pagkakataong ito ay mahuhuli nyo na ang pesteng isdang iyan. Iluluto natin ang isdang ito sa 18 iba't ibang putahe. Malapit na sa pampang ang isdang ito, maghanda na kayong lahat. ha? Wow! Ha? Tama ba ang nakita ko kanina? Uy, itong blackfish na ito, bakit parang mas lumaki kaysa kanina? Oo nga po, kanina ang isdang ito ay may sukat na 1 1/2 metro lang. Ngunit ngayon tingin ko ay aabot na ito ng 2 metro. Talaga bang mahiwaga ang isdang ito? Parang... Ito ay Zhu Weiwei, Zhou Teng. Lin Bei. Lin Bei. Pagbati sa aming tagapamahala, dahil sa pagkagulat ng espesyal na karakter, nakakuha ka ng 5,000 shocking points. Nagsisimula na ang pagbabago ng iyong timbang. Espesyal na karakter? Mukhang marunong din maghiganti ang sistemang ito. Zhu Weiwei, Zhou Teng. Hahayaan ko muna kayong dalawa para sa karanasan ko, para mabilis ang aking ebolusyon, at pagkatapos, maglalaro tayo ng maigi kasama si Deng Laodeng. Weiwei. Napansin mo rin ba? Magkamukha. Sobrang magkamukha sila. Isang isda, anuman ang nakakatakot na bagay na iyan, kailangang mawala na iyan. Master Deng, kailangan mo talagang mahuli ang isdang iyan. Ay, Huwag kang mag-alala, Presidente Shu. Ang itim na isdang iyan, paulit-ulit akong nilalaro kahit hindi kayo pumunta rito. Talagang tatapusin ko na ang laro niyan. Ngayon, dahan-dahan lang natin itong paikutin. Kapag napagod na ito, madali ko na itong mahahatak pataas. Paikutin ang isda, tingnan natin kung sinong iikot sa ating dalawa. Hindi pa ako nasiyahan kanina, ngayon naman, gugulatin ko kayong lahat ng husto. Iyon. Siya? Nasa. Anong ginagawa niya? Hala, mukhang hinahamak niya tayo. Ay, pinagtatawanan niya tayo. Nako, ang sarap saktan ng itsura niya. Tao ba talaga ang isdang ito? Grabe ang isdang ito. Hindi ito maaari. Ang sarap talagang parusahan ng mukha niya. O baka naman, isa talaga itong tao? Hindi. Imposible iyon. Sige lang. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Hintayin mong mahatak kita pataas. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Hahatak-hatakin ako? Tingnan natin kung sino ang mahuhulog. Hala, uy. Hala kayo. Nako po. Hoy. Grabe. Hala. Teka. Nako po. Hoy. Ito ba ay... Hala. Hindi, Guro Deng. Gamitan mo ng puwersa. Ay. Anong ginagawa mo? Hindi ba dapat hinuhuli mo ang isda? Bakit parang ang isda pa ang humuhuli sa'yo? Hindi kaya may mahika ang isdang ito? Grabe naman itong isdang ito ay. Masyadong malakas. Pinapaikot lang ng isdang iyan siguro, Deng, hindi ba? Ngayon lang ako nakakita ng isda na kumakaladkad sa tao. Pagbati sa Master dahil nagulat mo ang mga mangingisda, nakatanggap ka ng 5,000 shock points. Pagbati dahil nagulat mo ang isang espesyal na tao, nakatanggap ka ng 5,000 shock points. Guro Deng, bilisan mo at gumanti ka. Sa tingin ko kung magpapatuloy pa ito, mapapagod ka na ng husto sa isdang iyan. Oo, tama. Hindi maaari. Paano ko hahayaan na isang isda lang ang magpaikot sa akin? Guro Deng. Tulong, may tao rito. Nahimatay si Guro Deng dahil sa isda, bilis. Ito. Talaga bang nahimatay talaga siya? Ito. Kakayanin ba talaga ng isang isda iyon? Hindi kaya. Naku po. Diyos ko. Guro Deng, ayos ka lang ba? Hala,
Aray! Ayos lang ako? Yung isda, ang isda, yung isda, ang isda, ang isda. Ano? Dapat nating mahuli iyon. Tulungan niyo akong lahat. Mga mangmang na mangingisda, hihilahin ko kayong lahat pababa para lumubog sa tubig. Guro Deng, hindi ko na kaya. Ang lakas ng isdang ito. Halos hila na ako nito sa ilalim. Aray! Galingan nyo lahat, paubos na ang lakas ng isdang ito. Basta mahuli natin ang isdang ito. Bibigyan ko ang bawat isa ng $100,000. Kaya nyo iyan. 100,000! Mga Brad, kapit lang kayo. Hindi mapuputol ang pising ito ngayon. Kailangan nating makatiis lahat. 100,000, Shu Weiwei. Talagang galante ka pala. Hindi ko akalain na kahit isda na ako, ay hindi mo pa rin ako papakawalan. Sige, tingnan natin ngayon kung sino ang tatagal hanggang sa huli. Kapit, mga Brad, kailangan nating makatagal. Ito na ang huling bugso ng isda. Kapag nalampasan natin ito, mananalo na tayo. Boom! Uy, Ito. lakasan nyo. Mga Brad, para sa dangal ng mga mangingisda, kapit lang. Para sa aking mga magulang, hindi ako pwedeng matalo. Hilahin nyo ng malakas. Paano ito? Anong... Ito! Paano itong nangyari? Isa itong titanium alloy na rod. Ginamit ko na ito para makahuli ng 700 librang tuna at hindi ito nasira kailanman. At heto ngayon, nabali lang ito ng isang simpleng blackfish. Grabe. Sumabog ang rod niya. Napakabangis ng isdang ito. Mas malakas pa ba ang isdang ito kaysa sa tuna? 700 librang tuna, napakasinungaling talaga. Huliin mo muna itong 100 librang blackfish ko bago ka magmalaki. System, gaano pa ba bago ako mag-evolve? Congratulations po sa inyo dahil sa pagbibigay ng matinding shock sa mga mangingisda. Nakakuha kayo ng 20,000 shock points. Para sa susunod na evolution, kailangan nyo pa ng 20,000 shock points. 20,000 na lang para makapag-evolve muli. Mukhang kailangan ko pa silang gulatin ng mga mangingisdang ito. Bali na. Isa akong tinitingalang level 3 fishing master. Pero sa araw na ito, sumabit ang hook ko, naputol ang nylon ko, at nasira pa ang rod ko. Ako. Guro Deng, bakit sumasama na naman ang pakiramdam mo? Guro Deng, ayos ka lang ba? Ito, napakalambot naman ni Deng Laodeng. Kapag wala na siya dahil sa gulat, sino na ang magbibigay sa akin ng shock points? Dapat siguro ay bigyan ko muna siya ng pahinga. Ayos lang ako. Tatlumpung taon na akong nangingisda bilang Deng Tie. Kailanman ay hindi ko naranasan ang ganitong kahihiyan. Sige, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Bilisan mo, ibigay mo sa akin yan. Ang rod na iyon? Maaari kaya na yun ang? Ito na ba ang maalamat na Guro Deng na hindi maputol-putol na kahit ang king ng karagatan ay mapapailing sa ganda ng fishing rod na ito? Tama ka. Yan nga ang fishing rod na yon. Tila, ang maliliit na isda dito sa Lake Wanfeng ay talaga namang ginalit ang ating Guro Deng. Grabe, makikita ko pala ang fishing rod na ito. Galit na talaga ang Guro Deng kahit ang king ng karagatan ay hindi ito mababali. Master Deng, ang fishing rod na iyan ay... Sabi ko na nga ba, ito ang rod na iyon. Isang fishing rod para sa 3 henerasyon, mawala man ang tao, nandyan pa rin ang fishing rod. Hindi ako naniniwala na ang bakal na fishing rod na ito ay kaya mo pang baliin. Ang bakal, hindi ko nga iyan kayang baliin, ngunit hanggat hindi ako kumakagat sa pain, hindi ba ayos na iyon? Gusto mo akong mahuli? Nananaginip ka ng gising. Gawa sa kable ng carrier ang tali,
gawa sa bakal ang fishing rod? Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakatakas. Pakiusap. Pakawalan niyo ang mga magulang ko. Depende na yan kung ang dalawang matandang iyon ay makikipagtulungan sa atin. Hindi pwede. Kapag pinalampas ko ang pagkakataong ito, hindi ko na alam kung kailan pa ako mag-evolve. Para sa aking mga magulang, lalaban ako. Huli ka! Isang steel rod arrestor cable at ang ganitong kombinasyon? Kapag hindi pa rin kita nakuha rito, hinding-hindi na mangingisda si Deng Tie. Grabe, galit na talaga si Deng Tie. Ang lakas niya ngayon ay mas matindi pa kaysa kanina. Hindi nga talaga biro ang isang level 3 fishing master. Pero buti na lang at mayroon akong system. Gamitin ang shock points at dagdagan ang timbang ko. Nadadagdagan na ang timbang. Aray! Hala, dahan-dahan. Naku! Ang lakas ng isdang ito, parang lalong lumalakas. Tulungan niyo ako, bilis. Hila pa. Bilis! Sa pagkakataong ito, hindi mapuputol ang tali ko. At hindi masisira ang fishing rod ko. Sa rami nating narito, hindi ako naniniwalang hindi natin mahihila ang isang isda. Kahit siguro Deng ay gumamit na ng steel rod na itinuturing na legendary na fishing rod, nakakaya pa rin niyang lumaban. Lakasan niyo pa? Lahat tayo? Dapat nating mahila ito. Para sa mga magulang ko, para sa sarili ko, hindi ako pwedeng sumuko. System, lahat ng shock points, ipalit mo na lahat. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Halika rito at tumulong kayo? Ayaw niyo na ba sa isdang ito? Gusto po, gusto. Ang pesteng isdang ito, may kinalaman man siya kay Lin Bei o wala, ngayong araw na ito, dapat na siyang mawala. Hala, grabe ang lakas ng rebar at cable na ito. Hindi ko man lang mahila. System, gamitin mo pa ang shock points. Palakihin mo pa ako. Kulang ang shock points. Mangyaring kumuha muna ng shock points ang host. Kulang ang shock points? Tapos na ako nito. Mga kasama, napapagod na ang isdang ito. Bilisan nyo at magtulungan tayo. Ihila nyo pataas. Sige. Yari na. Sumobra yata ang ginawa ko. Talaga bang mahuhuli ako ng mga mangingisdang ito? Ano yon? Bakit lalong lumalaki ang isdang ito? Mukhang nasa 2 metro ang haba nito. Mas matangkad pa ito sa tao. Oo nga. Tama ka. Magkamukha. Masyadong magkamukha. Ang tingin niya ay katulad ng kay Lin Bei. Hindi maaari. Dapat siyang matapos. Magtulungan kayo. Kailangang mahila natin siya pataas. Ito na ba talaga? Ang katapusan ko? Nakakainis. Namataan ng system na ang host ay nakapanggulat ng isang grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 10,000 shock points. Namataan ng system na nakapanggulat ang host ng isang espesyal na tao, nakakuha ng 10,000 shock points. Sapat na ang shock points para sa ebolusyon, nadaragdagan na ang timbang. Lumaki ba ang isdang ito? Hala. Teka lang. Lumaki ba talaga ang isda na ito? Oo nga. Tignan nyo ang mga mata ng isdang ito. Kitang-kita na mas malaki na ito kaysa kanina. Paano nagkaroon ng isdang ganito kabilis lumaki? Oo nga, tama kayo. Ang isda. Mga mata ng isda. Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Talagang imposible ito. Kayo, malamang ay namamalikmata lang kayo. Paano magkakaroon ng isdang ganito kabilis lumaki? Hatakin nyo na pataas ang isda. Kapag nahatak nyo yan, bibigyan ko kayo ng $100,000. Hindi, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng $200,000. $200,000. Mga pre, kumapit kayo, hatakin nyo. $200,000. May nakitang pangyayari ang sistema. Nagulantang ang grupo ng mga mangingisda, nakatanggap ng 10,000 shock points. May nakitang espesyal na tao na nagulat, nakatanggap ng 10,000 shock points. Ang timbang ay pasok na sa kondisyon para mag-evolve. Pumunta na po ang host sa lugar para sa pagbabagong anyo. Magbabagong anyo na. Sa wakas ay magbabago na rin. Kaunti pang evolution at magiging tao na rin ako. Shu Weiwei, Xiao Teng, maghintay lang kayo. Guro Deng, hindi ito tama. Ang lakas ng isdang ito. Bakit parang mas lalo pang lumakas kaysa kanina? Talagang hindi mahatak. Kapit lang. Malapit nang mahatak ang isdang ito. Kahit lumaban pa ito, hindi na ito magtatagal. Sa pagkakataong ito, hindi mapuputol ang tali, hindi mababali ang rod. Kaya ninyo, hatak.
Aray. Master Deng, tunay kang dalubhasa sa pangingisda. Ang isdang ito ay nawalan na nga ng lakas. Hindi maganda ito. Nakala ko ba hindi mapuputol o mababali? Bumaba na lang kayo dito at sumama sa aking maligo. Naku. Ang fishing rod ko? Ang gamit ko? Guro Deng, bumangon ka na. Bumangon ka na. Guro Deng. Baliw na. Parang may kung anong kapangyarihan ang isdang ito. Ilang taon na akong nangingisda bilang Deng Tie. Pero ngayon lang ako sa isang isda, nahirapan ng ganito. Totoo yan? Bakit parang may talino ang isdang ito? Alam niyang lumaban pabalik? At alam niya kung paano umatake bigla. Hindi na ito simpleng isda lang. Ano na ang pinagkaiba nito sa tao? Ito. Naku! Parang tao. Baka naman, posible kaya? Huwag muna kayong mag-usap. Tulungan niyo ako. Napilayan ang likod ko. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Maniningil muna ako. Aray, Naku, hindi ito maganda. Nandito na naman siya. Takbo na. aray. Iligtas niyo muna ako. Tulong, iligtas niyo ako. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Uteng, okay ka lang ba? Nakadetect ng host. Nagulat ang grupo ng mga mangingisda, nakakuha ng 10,000 shock points. Nakadetect ng host. Nagulat ang isang espesyal na tao, nakakuha ng 10,000 shock points. Lumampas na ang shock points sa limit, mangyaring mag-evolve na agad. Sa pagkakataong ito, palalampasin muna kita. Sinaktan ako. Isang isda lang iyan pero naglakas loob itong saktan ako. Gusto ko itong mawala. Siya, Uteng. Huwag kang mag-alala. Ang isdang iyon, ayaw ko rin sa kanya. Sisiguraduhin kong mahuhuli ko ang isdang iyan. Master Deng, basta't mahuli mo ang isdang iyan, bibigyan kita ng 500,000 dolyar. 500,000 dolyar? 500,000 dolyar? Kahit bigyan mo pa ako ng 1,000,000 dolyar, wala pa ring silbi iyan. Kahit ang kombinasyon ng wire rope at rebar, hindi siya nakuha, wala na talaga akong magagawa. Walang magagawa? Master Deng, isa kang level 3 fishing master. Kahit 700 librang tuna, nakuha mo noon, pero hindi mo mahuli ang isang blackfish? O baka naman, peke lang ang kwento sa tuna? Hoy! Anong kinalaman ko riyan? Ang problema ay ang isdang ito? Masyadong madaya ang isdang ito. May taglay itong talino. Tingnan mo, ang isdang may talino? May kukumpara ba sa mga normal na isda? Ibang-iba ito. Wala na ba talaga tayong magagawa laban sa isdang ito? May paraan pa. Siguro, ang tanging magagawa natin ay gumamit ng teknolohiya. Ibig sabihin nito ay gagamit na tayo ng teknolohiya. Guro Deng, ang ibig niyo po bang sabihin ay gumamit ng bagong enerhiya? Sandali lang. Bawal yan sa batas. Hindi pwede? Bilang mga mangingisda, mayroon tayong dignidad. Hindi ba't napakalakas ng isdang ito? Sige, magtagisan tayo ng lakas. Tagisan ng lakas? Kahit napakarami na natin kanina, hindi pa rin natin nahila ang nag-iisang isdang iyon. Kung magtatagisan tayo ng lakas, kailangan ba nating tumawag ng dagdag na tao? Naku, hindi na kailangan. Napansin ko na, ang isdang iyon ay talagang matalino. Tayo ay wala nang magagawa pa. Kailangan nating tawagin ang isang grandmaster ng pangingisda para magkaroon ng tsansa na mahuli iyon. Grandmaster ng pangingisda? Ang lakas ba ng grandmaster na iyan ay hindi ka pareho sa atin? Tama. Hindi nyo ba nabalitaan? Mayroong isang grandmaster sa internet na ang pangalan ay Li Diaoguang, isa siyang batikang mangingisda na madalas kumuha ng malalaking isda sa mga palaisdaan. Teka, ang sasakyan niya ay dumaan sa pagbabago. Mayroon itong espesyal na demakinang panghila. Kaya kahit ang isdang may bigat na 100 kilo o kahit 200 kilo pa yan, siguradong mahuhuli niya. Naalala ko na. Ang grandmaster na si Li Diaoguang, tunay na kakaiba ang paraan niya ng pangingisda. Kung maiimbita natin siya, siguradong makukuha natin ang isdang iyon. Tara, hanapin natin si Guro Li. Tara na, alis na tayo. Weiwei, parang may mali sa isdang ito. Weiwei, parang may mali sa isdang ito. Nararamdaman ko rin yan. Pagkakita ko pa lang sa isdang ito, nakakaramdam na ako ng kakaibang galit para itong
Para itong Parang si Lin Bei lang. Noong saktan ako nito kanina, nakita ko ang tingin niya. Hindi ito nagkakaiba. Kay Lin Bei. tama, si Lin Bei nga to. Nakakainis. Lin Bei. Sinayang mo ang kabataan ko. Pagbabayarin kita para dito. Bakit? Bakit kailangan mo pang magmulto sa akin? Bakit ayaw mo akong tantanan? Wait. Ano kaya kung isara na natin ang lawang ito? Hindi pwede. Ang lawang ito ay sikat na sa mga mahilig mangisda at binabantayan din ito ng mga magulang ni Lin Bei. Kung makukuha natin ang atensyon nila, magiging malaking gulo ito. Pero, Huwag kang mag-alala. Ang Li Diaoguang na binabanggit nila, narinig ko na rin ang tungkol doon. Magaling talaga siyang mangisda. Basta mahuli lang ang lahat ng kakaibang isda rito sa lawa. Wala nang pupunta pa rito sa lugar na ito at hinding-hindi na makikita si Lin Bei. Pagdating naman sa mga magulang ni Lin Bei, kapag nakuha na natin ang mga kontratang iyon, wala na silang silbi. Kailangan nating bilisan ang kilos. Xiao Bei, nasaan ka ba? Papa? Mama? Ma. Panaginip lang pala iyon. Kinabahan ako roon. Tagumpay ka, amo, sa iyong ebolusyon. Isang black carp? Ang haba ko ngayon malamang ay magta3 metro na. Ang mga ordinaryong mangingisda ay hinding-hindi ako makukuha. Ngayon naman, paano ko pa ba madaragdagan ng mga puntos ng pagkagulat? Wei, itong mga kontratang ito, kapag pinirmahan ba ngayon, ay hindi pa masyadong maaga. Tignan nyo, ito, ilang araw pa lang ang lumipas. Baka sakaling balang araw, ay bumalik din si Lin Bei. Babalik? Ang anak nyo ay malamang na matagal nang wala na at nalaho na. Ako, naniniwala rin akong Lin Bei ay buhay pa. Pero para din naman ito sa ating kumpanya. Kung hindi nyo ibibigay ang mga shares sa akin, paano ko maililigtas ang naiwang ari-arian ng ating pamilyang Lin? Pero, Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala rin ba kayong tiwala sa dala-dalawa kong bata sa sinapupunan? Dala nito ang inyong dugong pamilyang Lin sa kaniyang mga ugat. sige. Pipirma na ako. Wei, sa tingin ko, Akin na yan. Wei. anong ginagawa mo? Bakit? Siyempre, binabawi ko lang ang mga bagay na para sa akin. Akala nyo ba, kung hindi lang dahil sa mga share na ito, sasama ako sa inyong dalawang matatanda at magpapanggap ng ganito katagal? Pagpapanggap? Wei, sabi mo noon, para ito sa kumpanya at para kay pamilyang Lin? Pamilyang Lin? Sino ba ang pamilyang Lin na yan sa tingin niya? Lahat ng ito ay utang nyo sa akin. Ginamit nyo ang inyong maduming pera para sirain ang kabataan ko. At ito ang nararapat na kabayaran para sa akin. Kabayaran sa kabataan? Wei, pinapasan mo na ang apo namin kay pamilyang Lin. Huwag mong sabihing, kahit kaunti ba, ay wala kang pakialam? Dugot laman? Sa tingin nyo ba karapat-dapat kayo? Xiaoteng, labas na riyan. Wei, sino siya? Kung sino siya, siya ang kabataan ko. Salamat dahil nabigyan nyo ang kabataan ko ng isang perpektong katapusan. Ikaw. Kayong dalawa. Kayo nagpahamak sa Xiao Bei namin. Pagbabayarin ko kayo. Tama na, matandang hukluban. Tungkol sa kontrata, nakapirma na kayo. Kaya ngayon ay wala na kayong silbi. Kung matalino kayo, lumayas na kayo agad sa bahay namin. Kundi, hindi ako magdadalawang isip na ipadala kayo sa kinaroroonan ng anak nyo para magsama-sama kayo. Ikaw. Ayo. Ay. Yaman na? Yayaman na tayo nito. Ang dami talaga nito. Sa wakas, sa pamamagitan ng mga alahas na ito, kahit na kinuha pa ng Su Weiwei ang lahat ng mga shares ko, makakaraos pa rin sina nanay at tatay. Kaya lang, isang isda pa rin ako ngayon. Paano ko maibibigay ang mga alahas na ito kina nanay at tatay? Xiao Bei. Ma. Xiao Bei, nasaan ka na ba? Kasalanan namin ito ng tatay mo. Naniwala kami sa mga salita ng masamang babaeng iyon. Mahal, huwag ka na munang umiyak.
Hay, naging bulag kami. Naniwala kami sa sinabi ng babaeng demonyo na yon. Ngayon, nawawala na rin si Xiaobei. At pati tayo, ay wala na rin matitirhan. Wala na talagang pag-asa. Lahat ay wala na. Nakakainis? Ang bilis kumilos ni Xu Weiwei. Hindi pwede, matatanda na sina nanay at tatay. At kapag nawalan sila ng pag-asa, mangangib sila. Xiaobei, patawad. Nagkamali ang iyong mga magulang. Ngayon ang mga share sa pamilyang Lin ay napunta na sa mga kamay ng masamang babaeng iyon. Hindi namin naingatan ang huling natitira sa iyo. Sana ay huwag kang magalit sa amin. Mahal, halika na. Oras na para umalis. Ito, ano ang nangyayaring ito? Ano ito? Ano ito? Sige. Napakalaking isda niyan. Ito. Sa laki ng isdang ito. Parang may kung anong mahika na ito. Baka malakit pa yan. Tara na, bilisan natin. Hindi. Hindi iyan tama. Walang masamang balak ang isdang ito. Ewan ko ba, pero habang tinititigan ko ang isdang ito, parang napakalapit ng loob ko sa kanya. Para bang nakikita ko si Xiaobei sa kanya. Ano? Si Xiaobei? Pa? Ma, kahit na hindi nyo pa po maintindihan ang sinasabi ko, pero dapat kayong magpatuloy sa buhay. Ito. Ito ay... Oh, ano ito? Para sa atin ba ito? Bumalik ulit siya sa loob. Posible kaya na para rin to sa atin? Naku, mukhang ang isdang ito ay pambihira na talaga. Marunong pang magbigay ng regalo. Pero, ano ba talagang ibig sabihin ito? Naintindihan ko na. Alam ko na. Siguradong narinig niya ang mga sinabi natin. Gusto niyang magpatuloy tayo sa buhay. Kahit hindi siya nakakapagsalita, nararamdaman ko na nagkakaisa ang ating mga puso. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming mabuhay ng mabuti. Opo, tama yan. Ngayon na meron na tayong mga ginto at mga perlas na ito, maaari na natin gamitin ang ating mga koneksyon para hanapin ang katotohanan. Ang ating si Xiaobei ay hindi dapat nawala na ganun-ganun na lang nang walang paliwanag. Kailangan nating humanap ng katarungan para kay Xiaobei. Tara na, ayusin na natin ang lahat. Tara. Tara na po. Pa? Ma? May natukoy na pagkagulat mula sa mga espesyal na karakter. Ang gantimpala ay isang level ng ebolusyon. Narito na si Guro Lee. Sa wakas. Naku, Guro Lee. Hahaha. Sa wakas ay dumating ka na. Ang malaking huli rito ay nakasalalay na po sa inyo. Guro Lee, balita ko ay dalubhasa kayo sa paghuli ng malalaking isda. Wala naman sigurong magiging problema sa pagkakataong ito. Presidente Xu, huwag po kayong mag-alala. Tingnan niyo po ang dinala ko. Tingnan niyo po, Presidente Xu. Winch, nabalitaan ko mula kay Deng Tie. Nakakaiba ang isda sa lawang ito. At hindi ito kayang hatakin ng ordinaryong lakas ng tao. Hindi ako naniniwala na ang winch ko ay hindi makakahila ng isang isda lang. Tama po, marami na kaming naranasang paghihirap at madalas kaming matalo ng isdang iyan. Pero dahil nandito na si Guro Lee, siguradong magiging maayos na ang lahat. Hoy, ihanda na ang pain para kay Guro Lee. Hep, ang maliit na plangganang iyan, panghiganting isda ba ang gamit na iyan? Halika rito, ang panghiganting pain ko, buhatin niyo rito. Sa ganito kalaking pain, kaya ba itong ihagis? Siyempre, kayang-kaya. Halina. Ano ang ingay na iyon? Hahaha. Guro Lee, parang ang gulo naman yata ng ginagawa mo. Hindi ba dapat ay naglalagay muna tayo ng pain para maakit ang mga isda? Sa ginagawa mong yan, hindi ba't matatakot lang ang mga isda at lalayo? Dito ka nagkakamali.
Alam mo ba kung bakit tuwing kumukuha ako ng palaisdaan para sa malalaking isda, ay hindi ako nalulugi? Bakit po? Dahil sa ganitong paraan ng pagpapain, ang mga maliliit na isda lang ang lumalayo at kapag inihulog ko na ang kawil, wala nang maliliit na isda na mga abala sa pain. At dahil napaka-territorial ng mga dambuhalang isda, ang ganitong kalaking ingay ang mismong kukuha sa atensyon nila para lumapit. Sa ganitong paraan, isang huli, isang kuha agad. Hahaha. Ganoon pala iyon. Bilib talaga ako sa inyo, Lee Diaoguang, at kay Master Lee. Sa panghuhuli ng dambuhalang isda, may ganoon pala talagang teknik. Sa pagkakataong ito, siguradong mahuhuli na natin ang nakakainis na isdang iyan. Presidente Xu, huwag po kayong mag-alala. Hoy, ikaw. Buksan mo ang livestream account ko. Ipakikita ko sa mga batikang mangingisdang iyon ang kakayahan ko, na kung ano ang kaya nilang huliin, kaya ko ring huliin, dahil ako si Lee Diaoguang. At ang hindi nila mahuli ay tanging si Lee Diaoguang lang ang makakagawa. Ihanda ang pain. Siya pala ang eksperto sa mga dambuhalang isda na si Lee Diaoguang. Mas marami pa ang followers niya kaysa kay Deng Tie. Ang pagkakataong itong makuha ang shock points ay hindi ko palalampasin. Grabe, napakalaki ng paing ito at ang kapal pa ng wire ng reel. Talaga bang ihahagis itong Guro Lee gamit yan? Iyon ang hindi mo alam. Sa pangingisda ko, may gamit akong teknolohiya. Teknolohiya? Nakikita mo ba to? Isa itong bait boat. Eksakto kung maghulog ng pain at hindi masasayang ang pwesto. Ito ang husay ng isang master sa pangingisda. Hahaha. Mukhang napaka-professional nga nitong Lee Diaoguang. Tila ang dambuhalang isdang ito ay hindi na makakatakas sa pagkakataong ito. Basta ba makuha ni Lee Diaoguang ang buwisit na malaking isda na yan at mahuli ito, mawawala na ang atensyon ng lahat sa lawang ito. Tama. At lahat ng meron sa Lin Bay ay magiging atin na. Sa aking mga fans, manood kayo ng mabuti. Tinitiyak ko na ang higanteng isdang ito ay mahuhuli ko. Hahaha. Si Lee Diaoguang, ang master na si Lee, napanood ko na ang mga video niya noon. Hindi ko lang alam kung anong klaseng diskarte ang gagamitin niya sa akin ngayon. Teka, isang malaking winch. Itong si Lee Diaoguang? Bakit mas matindi pa siya kaysa kay Deng Tie? Gumamit agad siya ng winch. Buti na lang at tinulungan ako ni na Papa at Mama na mag-evolve ulit. Kundi ay baka nakuha na ako ng batang ito. Huwag muna tayong magmadali. Mamaya na ako kakagad sa pain. Hayaan muna nating dumami ang tao sa livestream. Guro Lee, kanina pa tayo rito, pero wala pa ring nangyayari. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba talaga rito? Hay naku, Presidente Xu, hindi mo lang naiintindihan. Sa pagtitindis ng isda, kailangan talaga ng mahabang pasensya, lalo na kapag nag-aabang ng dambuhala. Kung minsan, umaabot pa ito ng isang araw at isang gabi, at normal lang iyon sa amin. Isang araw at isang gabi? Para lang sa isang hamak na isda? Magbabantay rito ng isang araw at isang gabi? May tama na ba kayo sa utak? Tumahimik ka nga! Hindi lang oras ang hinihintay namin ang saya ng pagtitindis ng isda. Wala ka kasing alam ha? Kung ayaw mong maghintay, mauna ka nang umuwi. Hindi mo ba nakikita na itong livestream ni Master Lee ay lumampas na sa 100,000 viewers? Nabalitaan ko na nandito si Lee Diaoguang para kumuha ng dambuhala. Grabe, pati winch ginagamit na. Abangan ko rin ito. Sige na, tungkol ito sa mga mangingisda na hindi natin maiintindihan. Ngayong araw, basta't mahuli lang natin ang isdang iyan, gaano man ito katagal, maghihintay ako. Tamang-tama na ang oras. May gumagalaw. May kumakagat. Ay! May huli na. Guro Lee, may huli na ba tayo? May huli na. May huli na. At mukhang malaki ito. Tingnan nyo ang bilis ng pag-ikot ng reel. Siguradong nasa 100 libra ito. 100 libra? Ang itim na isdang iyon ay nasa 100 libra rin ang bigat. Siguradong iyon na nga iyon. Tama, siguradong iyon ang buwisit na itim na isda. Sinaktan pa ako? Kapag nakuha na iyan, marami akong paraan para kainin iyan. Grabe! Guro Lee, ang iyong livestream lumampas na sa 10 milyon. Ha?
Napakaraming nanonood sa iyong paghuli ng malaking isda? Wow! Hala, Lampas na sa 10 milyon. Kung mahuhuli ko ang dambuhalang ito. Kung gayon, ako na si Lydia Ogwang, ang ituturing na tunay na numero 1 sa mundo ng pangingisda. Sige, patuloy lang. Grabe, totoong nahuli ba? Napakabagal ng hatak ng reel. Mukhang napakalaki talaga niyan. Wala talagang tatalo kay Lydia Ogwang. Panahon na para gumalaw. Mukhang kailangan ko na galingan. Hala, ito anong nangyayari? Anong nangyayari kay Guro Lee? Nararamdaman ko ang reel na ito, bumabagal na ang bilis ng paghatak sa isda. Naku, ano ba naman iyan? Paniguradong nanlalaban lang iyong malaking isda. Noong nakasama namin si Guro Deng sa paghuli ng malaking isda, ang isdang iyon ay ganoon din kalakas lumaban. Ikaw na ang master dito, pero hindi mo ito alam. Wala kang alam. Ang lakas ng reel na ito, maaari ba itong ihalin tulad sa lakas ng tao? Dapat ay tuloy-tuloy ang bilis ng reel. Kahit na lumaban pa ang malaking isda, pabigla-bigla dapat iyon. Posible talaga na magagawa nitong pabagalin ang bilis ng reel. Anong nangyayari kung ganoon? Hindi maaari. Hindi dapat ito nangyayari. Ang ganitong pagbagal, mangyayari lang kung may tuloy-tuloy na humihila at kahit napakalaki pa ng isda, imposible itong magawa. Seryoso ba? May kakaiba ba sa isdang ito? Masyado naman yatang malakas ang isdang ito, hindi man lang maihila ng reel. Binabati kita, Master. Napahanga mo ang maraming mangingisda at nakakuha ng 50,000 shock points. 50,000? Ang dami nang nanonood sa livestream ni Lydia Ogwang. Mas marami pa kaysa kay Deng Tie. Sa pagkakataong ito, may tsansa na ako na mag-evolve bilang ganap na tao. Sa pagkakataong ito, diretso na akong magiging tao. Mukhang kailangan ko pang magsikap. System, palakihin mo ako. Gagamit ng 50,000 shock points, nadaragdagan na ang timbang. Parang may mali. May mali talaga. Ito ang lakas na ito. Bakit tila lalong lumalakas? Sa mundong ito, walang winch na hindi makakahuli ng isda. Ito, ano ba itong nahuli ko? Lalong lumalakas ang hila. Posible kayang lumalaki ang isda? Manahimik ka. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Meron bang isda na lumalaki ng ganyan kabilis? Kung meron man, hindi na iyon isda. Isa na iyong Diyos ng mga isda. Isda Diyos ng mga isda? Posible kayang hindi talaga nawala si Lin Bei at naging isang Diyos ng mga isda? Huy, Guro Lee, mukhang hindi ito tama. Ang winch mo, bakit ayaw nang gumalaw? Yung switch niyan, baka naman nakapatay? Hindi gumagalaw? Ito. Nakabukas naman ang switch. Huy, Guro Lee, hinihila na ang sasakyan mo. Naku, Lydia Ogwang? Ngayong nakatagpo mo ako, dapat mo nang palitan ang pangalan mo bilang Lee Pei Guang. Kapag nahatak ang sasakyan mong ito, siguradong maraming magugulat. hala, tulungan niyo ako dali, kapitan niyo. Ano to? Anong nangyayari? Bakit parang mahuhulog sa tubig ang sasakyan? Grabe, parang may dambuhalang humahatak sa sasakyan. Ganoon ba kalaki ang isda para mahila pati ang winch? Binabati kita. Master, nagulat mo ang mga mangingisda doon. Nakakuha ka ng 50,000 shock points. Bilisan niyo pa po. Sige. Guro Lee, parang may mali rito. Siguradong sumabit lang ang kawit sa ilalim. Sumabit yata sa lupa, ang winis mo lang ang nilalabanan namin. Tama, Guro Lee. Patayin mo na agad ang winch mo. Oo nga pala, papatayin ko na ang winch. Sige mga pre. Napatay ko na. Siguro naman hindi nalulubog ang sasakyan, di ba? Hoy, Guro Lee, mali pa rin ito. Dumadaos-dos pa rin ang sasakyan pababa. Ano? Guro Lee, huwag ka nang mabigla, gumawa ka na agad ng paraan. Ang daming taong nanonood, kung ang kotse mong ito ay mahuhila papasok, magiging katatawanan ka na sa mundo ng pangingisda. Ay nako. Grabe, acting lang ba ito? Mahuhila na talaga siya. Seryoso pala si Lydia Ogwang. Malamang magiging Lee Pei Guang na ang pangalan niya. Kayang hilingin ng buong sasakyan. Gaano kaya kalaki ang isdang yan? Paano nagkaroon ng ganyang kalaking isda na kayang humila ng kotse? Siguradong sira lang ang switch ng winch. Papatayin ko lang ang kuryente. Hala, naku po. Hoy, patay na ang kuryente, tiyak na titigil na ang winch. Ngayon, wala na sigurong problema, di ba? Wala ring silbi. Guro Lee, mawawalan na kami ng lakas. Naku, itong kotse mo tuloy pa rin sa pagdaos-dos pa ibaba. Naku. Paano nangyari iyon? Grabe, huminto na ang winch pero dumadaos-dos pa rin sa tubig. Tiyak na may nabingwit talaga ito.
Gaano kaya kalaki ang isdang iyan sa tubig? Malugod na pagbati. Nagulat mo ang maraming mangingisda. Nakatanggap ka ng 50,000 shock points. Ito. Paano? Paano itong nangyari? Kahit gaano pa kalakas ang isdang iyan, hindi nito kayang hatakin ang sasakyan. Ano ba talaga ang nasa loob ng lawa na iyan? Guroli, gumawa ka na agad ng paraan. Kapag nagpatuloy pa ito, ang sasakyan mo ay mahihila na sa loob, naku po. Isda? Isda nga talaga ito. Siguradong sigurado na iyan. Kahit na huminto na ang iyong winse at naputol na ang kuryente, dumudulas pa rin pababa ang kotse, ibig sabihin ay may buhay na nilalang ang kumagat sa kawil at hinihila tayo. Hindi. Nilalaro tayo. Kapag naubos na ang lakas natin, ay kukunin niya tayo. Pababa doon. Nilalaro tayo? Buong buhay ko, ako, si Lydia Ogwang, ang nanghuhuli ng isda. Ngunit sa araw na ito, isda pala ang lalaro sa akin. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya talaga. Guroli, wag kang masyadong ma-excite. Hindi lang naman ikaw ang napahiya sa kanya. Nandyan din si Gurodeng at pati si Teacher He. Sino ba sa kanila ang hindi napaglaruan ng isdang ito? Kaya hindi ka dapat mapahiya. Ako. Guroli, bilisan mong bumaba ng sasakyan. Mabubos na ang lakas namin. Hayaan mo na kung mahila ang kotse mo, ang mahalaga ay ligtas ka. Isa kang master sa pangingisda. Umaasa pa kaming makakaisip ka ng paraan para mahuli ang isdang ito. Aray! Pangingisda? Mangingisda pa ako? Ano bang pangingisda yan? Hindi pwede. Ako, lalabanan ko ito ng buong puwersa. Guroli, anong gagawin mo? Anong gagawin? Lalabanan ko ang isdang ito ng buong puwersa. Anong ginagawa mo? Lalabanan ko ang isdang ito. Gumagana ito. Gumagana nga ito. Wala talagang katulad ang Guroli. Sa kabila ng sitwasyong ito, nagawa mo pa ring manatiling kalmado at mabilis na kumilos. Karapat-dapat ka talagang tawaging mahusay na master sa pangingisda. Tama yan? Guroli, bilisan mo pa. Itakas mo na agad ang nakakainis na isdang yan. Akala ko talaga may kakaiba. At misteryoso sa lawang ito. Ang isdang iyan, na gaya ni Lin Bei, ay talagang nakakayamot. Wow, talagang pantay ang laban. Bilib talaga ako sa Guroli. Ipinagmamalaki mo pang tabla lang ang laban mo sa isda? Correct. Palagay ko pa rin, ang dambuhalang iyan ang talagang magaling. Nakakainis. Papatulan ko ba ang isang isdang nagpapahiya sa akin? Sa araw na ito, siguradong mahuhuli rin kita. Grabe! Nambibigla ba ang lalaking ito? Sige, gulatin ko muna kayong lahat. Guroli, gumagana ito. Bilisan mo pa. Itong isda, mawawala na siya ng lakas. Malapit na natin siyang mahuli. Tama ka. Guroli, bilisan mo pa. Itodo mo na para mahuli ang isdang iyan. Tumahimik ka? Nakatodo na ang gasolinador. Akala mo ba ang malaking isda ay ganoon lang kadaling mahuli? Nakatodo na? Paano nangyari iyon? Guroli, ang sasakyang ito ay may lakas na higit sa 200 horsepower. Ang isda sa lawa na ito ay nasa 300 libra lang. Paano itong hindi mahila? Bakit naman kita lolokohin? Talagang hindi mahila. Pakiramdam ko ay humihila ako ng isang bundok. Ang bagay na ito, parang kakaiba na. Sa tingin ko ay hindi bababa sa 500 libra. 500 libra? Guroli, lawa lang ito sa loob ng lupain. Ito, ang mga isda rito sa lawa, paano lalaki ng ganyan? Huwag mong sabihing, pareho tayo ni Gurodeng na nanghuhuli ng higit 700 librang dambuhala sa dagat? Oo nga, Guroli. Huwag na po kayong makipagbiruan. Hilahin mo na po ang isdang iyan agad. Tingnan nyo. Ano iyon? Dali, tingnan nyo. Ano yan?
Guro Lee, ano bang pinapatingin mo sa amin? Wala. Wala naman kaming nakikita. Pating. May pating. Nakita ko na ang palikpik ng pating. Pating? Naku, paano mangyayari iyon? Guro Lee, kahit na gusto mong manloko, wag mo naman kaming lokohin ng ganyan. Kahit hindi pa ako nakaranas mangisda, alam ko pa rin, nasa dagat ang pating. Paano naman magkakaroon ng pating sa lawang ito? Tama, Guro Lee po. Huwag na po kayong magbiro. Huliin nyo na agad ang isdang iyan. Basta iyan ang nakakainis na itim na isda, ibibigay ko ang kahit magkanong halaga na hilingin nyo. Seryoso ako. Totoo ito. Kung ayaw nyo maniwala, tingnan nyo sa livestream. Grabe pating nga. Nakita ko rin ang palikpik. Baka peke lang. Paano magkakapating sa lawa? Nabubuhay ba ang pating sa freshwater? Ang tindi nito. Posible kaya? Posible kayang pating na iyon? Uy, lumitaw na. Lumitaw na naman. Totoo nga. Pating nga talaga. Totoo. Totoong pating to. Pating? Palikpik ito ng pating. Dahil sa laki ng palikpik na ito, ang isdang ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa 500 libra. Oo nga. Paano nagkaroon dito sa lawa ng ganito kalaking pating? Oo nga. Sa tabang na tubig ay hindi mabubuhay ang pating. Paanong magkakaroon sa lawang ito ng pating na ganito kalaki? Baka isa itong protektadong hayop at ito na lang ang kaisa-isang uri nito sa mundo. Sa tingin ko, kailangang tumawag na tayo sa 911 para maipadrain ang tubig. Hindi. Hindi pwedeng alisin ang tubig. Guro Lee, isa kang mahusay na fishing master? Talaga bang pakakawalan mo ang pagkakataon na sumikat ka sa buong mundo? Masisikat sa buong mundo? Tama. Kapag nakakita ba ng palikpik, ay mapapatunayan na agad na isa nga itong pating. Dapat tayong maniwala sa siyensya. Maaaring isa itong bagong species na nag-mutate. Guro Lee, kapag nahuli mo ang isdang iyan, simula ngayon, ikaw na ang kikilalanin bilang pinakamagaling na mangingisda sa lahat. Ngayon, ikaw na ang tunay na pinakamagaling sa pangingisda. Oo nga, Guro Lee. Kung makaranas ka lang ng kaunting hirap, ay ititigil mo na. Ano na lang ang magiging tingin sa iyo ng mga mangingisda rito? Isang pating lang naman yan, di ba? Kaya ngang huliin ni Deng T ang 700 librang tuna gamit ang kamay? Hindi mo ba kaya ang isang pating? Oo nga. Ibig sabihin ba nito ay hindi mo kaya? Pero. Wala nang pero. Guro Lee, basta't mahuli mo ang isdang iyan, sinisiguro ko sa iyo, kahit anong mangyari, ako ang mananagot. Tama? Guro Lee, basta't mahuli mo lang ang lintek na isdang iyan, sa iyo na ang lahat ng karangalan. Kapag nagkaproblema, kami ang bahala. Sige, ako si Lee Diaoguang. Ngayong araw, ako ang magiging unang tao na makakahuli ng pating sa loob ng bansa. Ganyan nga. Magaling. Ganyan dapat ang isang master na mangingisda. Ito na. Hala, ayan na. Ayos. Kaya ako si Lee Diaoguang. Ngayong araw ang gagawin ko ay mamingwit ng pating sa gitna ng bansa, ang kauna-unahan sa kasaysayan. Grabe, napakagaling talaga ni Guro Lee. Kahit pating ay sinusubukan niyang makuha. Mas matindi ang isdang ito. Nagagawa nitong mabuhay sa tubig tabang. Pating sa lawa. Ngayon lang ako nakakita nito. Pagbati sa iyo, dahil nagulat ang napakaraming mangingisda, nakakuha ka ng 200,000 shock points. 200,000? Ang dami talaga ng fans ni Lee Diaoguang. Napakahusay mag-ipon ng shock points. Aasarin ko pa siya sandali. Baka sakali, diretso na siyang maging ganap na tao. Guro Lee, bilis. Bilisan mo pa. Pabuelo na ang isda. Magsisimula na itong manlaban ng husto. Bilis. Manlalaban? Iyon talaga ang inaabangan ko. Ito ang tunay na pangingisda kapag may hatakan. Para mas ma-enjoy ang saya ng ginagawa ko. Haha, isang pating na lumalabas sa tubig. Hindi ako maniniwala na kaya niya akong hatakin sa loob. Hindi ako naniniwala na kaya ako niyan hilahin. Guro Lee, bakit mo itinigil ang sasakyan? Sige pa, bilisan mo, dalian mo. Hindi ako naniniwala na ang isang pating na wala sa tubig ay mas malakas pa kaysa sa sasakyan ko. Grabe, napakabangis naman ng isdang iyan. Oo nga, ang lakas ng hatak ng kotseng iyan, baka kahit elepante ay mahihila niyan. Nakakagulat. Talagang nakakamangha. Tagumpay ka, namangha mo ang maraming mangingisda. Nakakuha ka ng 200,000 puntos. Nadadagdagan ang timbang.
Tingnan nyo. Ano yon? Huy, tingnan nyo. Nagiilaw ang palikpik ng isda. Hindi lang basta nagiilaw yan. Nararamdaman ko rin lumalaki ang palikpik nito. Grabe, lumalaki nga talaga. Nagiging mahiwaga na ang isdang ito. Ito ay isang kamanghamanghang balita. Tiyak na magiging headline ito. Diyos ng mga isda. Ito ang Diyos ng mga isda. Magsisamba tayo sa Kanya. Anong Diyos ng isda? Anong lumalaki? Guni-guni nyo lang yan. Isda lang naman iyan. Guro Lee, huhulihin mo ang isdang. Yan mamaya, kaya huwag kayong gumawa ng kung ano-anong kwento. Kainis? Talagang nakakainis. Bakit may pating sa lawang ito? Bakit? Bawat isda sa lugar na ito ay kinasusuklaman ko. Lin Bei, siguradong dahil sa iyo ito, dahil sa iyo kinamuhian ko na ang lahat ng isda. Nakakainis talaga. Tama ka? Ano naman kung lumalaki ang isdang yan? Isda pa rin naman yan. Kahit gaano pa ito kalakas? Mas malakas pa ba yan kaysa sa sasakyan ni Guro Lee? Guro Lee, bilisan mo pa ang pagmaneho, bilisan mo. Bilisan? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko mahila. Hindi ko talaga ito mahila. Sobrang lakas ng isdang ito. Ang lakas naman ng isdang ito. Hindi ko mahila. Paano itong mangyayari? Masama ito. Hindi ko na siya makontrol. Hindi ito mapipigilan. Guro Lee, ano bang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin ang isdang ito ay talaga namang kayang hilahin ang sasakyan sa tubig. Huwag. Guro Lee, bilisan mo ang pagpapatakbo. Bilisan mo pa. Hindi maaari. Ayaw gumalaw. Ako, hindi ko talaga ito mahila. Hindi ito basta-bastang pating. Isa itong kakaibang mutant na pating. Guro Lee. Delikado. Ang kotse ko. Ang sasakyan, talagang ang nahila ang sasakyan sa tubig. Isda? Hindi ito basta-bastang isda. Ngayon lang ako nakakita ng isdang ganito kalakas. At habang lumalangoy ay, lumalaki pa ito. May kakaiba sa Lake Wanfeng na ito. Sa loob nito, baka sakaling may Diyos ng mga isda. Diyos ng mga isda? Totoo kayang may Diyos ng mga isda? Kaya niyang hilahin ang sasakyan sa tubig. Siguradong Diyos nga iyan ng mga isda. Ngayon lang ako nakakita nito, nakakagulat talaga. Pagbati sa aming host, dahil nagulat ang maraming mangingisda, nakatanggap ka ng 200,000 puntos. Sisimulan na ang ebolusyon, tatagal ang ebolusyon ng 2 oras. Diyos ng mga isda. Oo, siguradong Diyos iyon ng mga isda. Nagsimula sa malaking isda na nangangagat, tapos ay may itim na isda na humihila ng tao, at ngayon pati pating ay lumitaw na. Ang Lake Wanfeng na ito ay siguradong may Diyos ng mga isda. Tama. Sa tingin ko, hindi na mahuhuli ang isda sa pamamagitan ng bingwit, kaya kailangan na nating mag-ulat agad sa kinauukulan para maghanap ng tao na sisisid para suriin ng maigi ang ilalim ng Lake Wanfeng malay natin. Baka mahanap talaga natin ang bakas ng Diyos ng isda. Sisisid at susuriin ang ilalim ng lawa. Hindi maaari. Lintak. Kapag naghanap sila sa tubig ngayon, siguradong mahahanap nila si Lin Bei. Kapag nangyari iyon, tapos na ang lahat. Presidente Xu, wala na tayong ibang magagawa kahit ayaw. Ang isdang ito, hindi na talaga mabibingwit. At kung aalis lang tayo ng ganito, marami pang mangingisda ang pupunta rito. At kapag nagalit si Diyos ng isda, ay magkakaproblema talaga tayo. Tama po iyon. Diyos ng isda? Alam ko na. Pwede tayong magdaos ng pista ng Diyos ng isda. Pista ng Diyos ng isda? Pista ng Diyos ng isda? Tama. Isang pista para sa Diyos ng isda. Kung mayroon nga talagang Diyos ng isda sa lawang ito, sa dami ng beses nating pabalik-balik dito para mangisda, siguradong nagalit na ito sa atin. Kung papayagan pa nating may sumisid, siguradong mas lalong magagalit ang Diyos ng isda at siguradong parurusahan niya tayo. May punto ka. Pero Presidente Xu, ano po ba ang ibig sabihin ng pista ng Diyos ng isda na sinasabi niyo? Dito mismo sa tabi ng lawa, mag-aalay tayo sa Diyos ng isda. Kapag tumugon ang Diyos ng isda, ibig sabihin ay pinatawad na niya tayo. Pero kung wala itong sagot, ibig sabihin ay ayaw ng Diyos ng isda na magambala siya. Para pambawi sa ating mga pagkakamali, magpapadala ang kumpanya namin ng mga guard para magbantay sa tabi ng lawa araw-araw para wala nang muling gumulo sa katahimikan ng Diyos ng isda. May punto po siya. Tama po. Napakalalim talaga mag-isip ni Presidente Xu. Kapag basta na lang nating ginambala ang Diyos ng isda, hindi magiging maganda ang kahihinatnan nito.
Kaya mas mabuting mag-alay muna tayo para sa kanya. Oo. Maghintay lang po kayo sandali. Ihahanda ko lang po ang seremonya. Sandali, maghintay muna kayo. Ay, sige. Weiwei, ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ka rin ba na may Diyos ng isda? Anong Diyos ng isda? Ilang mga kakaibang isda lang naman yan. Kapag idinaos na natin itong piging at walang Diyos ng isda na sumagot, magagawa nating legal na isara ang Lake Wanfeng. At sa oras na yon, ang Lin Bay ay hinding-hindi na matatagpuan kailanman. Tara na. Diyos ng isda, kakaibang isda, wala akong pakialam kung ano ka man. Lin Bay, ikaw at ang mga nakakainis na isdang yan ay mananatili sa ilalim ng tubig habang buhay. Hindi ako naniniwala na ang mga isdang to ay may kapangyarihan. Diyos ng isda. Totoo ngang may Diyos ng isda. Wow. Ito ay, totoo nga bang may Diyos ng isda? Paano naging posible ito? Sa mundong ito, paanong nagkaroon talaga ng Diyos ng isda? Dragon, isang Jiaolong. Talagang nag-evolve na ako bilang isang Jiaolong. Napakaastig nito. Hindi lang ang mga mangingisda ang pag-uusapan. Sa oras na magpakita ako, tiyak na magugulat ang buong mundo. Sa ganitong bilis, maaari na akong maging isang tunay na dragon at maging tao rin, di ba? Diyos ng isda. Totoo ngang ang Diyos ng isda. Sumagot sa atin ang Diyos ng isda. Ang Diyos ng isda. Pinatawad na niya tayo. Sinasabi ko na nga ba, hindi ganoon kababaw ang Diyos ng isda dahil kaming mga mangingisda, kadalasan ay wala talagang huli. Ang mga pain na ginamit namin, kinain lang lahat ng mga isda ng libre, ha 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 ha. Grabe, ngayon lang ako nakakita nito. Nakakagulat. Napakaganda ng Diyos ng isda sa Lake Wanfeng. Bilisan nating mangisda. Weiwei, anong gagawin natin? Sumagot na talaga ang Diyos ng isda. Ngayon, lahat ng mangingisda sa bansa ay darating na rito. Huwag kang magpanik. Huminahon ka lang. Anong Diyos ng isda? Ang nakita nyo ay isa lamang silab ng ilaw. Walang anumang Diyos ng isda doon. Nagkamali lang kayo ng nakita. Nagkamali? Pero, Presidente Xu, ano po ang ibig sabihin nito? Kanina, hindi iyon milagro ng Diyos ng isda? Dahil iyon ay sadyang inayos na mga ilaw ng kumpanya namin. Gagamit kami ng ilaw para magpakita ng respeto sa Diyos ng isda. Ha? Oo, tama po kayo. Mga ilaw lang talaga iyon. Haha. Tignan nyo bilis. Ayun, ano iyon? Isang dragon. Wow. Ito. Wow. Wow, totoo nga na may dragon. Dragon. Totoo ngang dragon iyon. Totoo palang may mga dragon sa mundong ito. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang bundok. Magiging kilala ito dahil sa mga engkanto. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang tubig. Magiging sagrado ito dahil sa dragon. Kaya naman pala ang mga isda rito sa Lake Wanfeng ay masyadong kakaiba. Totoo palang may dragon sa loob ng lawang ito. Ay, tama ka. Hindi pala ito Diyos ng mga isda, kundi Diyos na dragon. Isang milagrosong lawa talaga ang Lake Wanfeng. Paano nangyari iyon? Imposible. Hinding-hindi iyan mangyayari. Sa lawang ito, bakit magkakaroon ng dragon sa lawang ito? Posible kaya na ang dragon na ito ay ang bantay ng Lake Wanfeng? Patay na tayo. Kung talagang may Diyos na dragon sa lawang ito, ibig sabihin ay alam na niya ang lahat ng ginawa natin. Kay Lin Bay, ano nang gagawin natin, Weiwei? Pwede kaya ang dragong ito ay ang tagapangalaga talaga ni Lake Wanfeng? Lagot na tayo. Kapag nandyan talaga si Diyos ng dragon sa lawa, ibig sabihin lahat ng ginawa natin kay Lin Bay ay nalaman niya. Anong gagawin natin, Weiwei? Huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakapagsalita ang dragong iyan. Mas mabuti pang ang nandyan ang dragon dahil sasabihin natin na ginalit ni Lin Bay si Diyos ng dragon sa tabi ng lawa, kaya siya hinila nito pa ilalim. Tama. Si Lin Bay ang nagpagalit kay Diyos ng dragon. Wala tayong kinalaman doon. Mahal na Diyos ng dragon. Itong tingin na ito
Katulad na katulad. Sobrang kamukha. Weiwei. Ang mga tingin na ito ay kapareho ng kay Lin Bei. Napansin ko rin iyan. Ito, isang malaking pagkakataon lang ito. Anong nangyayari? Na-detect ang host, nagugulantang ang buong mundo, nakatanggap ng maraming shock points, magsisimula na ang ebolusyon. Nag-evolve na agad? Nakagugulat. May lumabas na dragon sa Lake Wanfeng? Mayroon bang tunay na dragon? Napakagwapo ng dragon na ito. Nakakamangha talaga. Anong nangyayari? Naintindihan ko na. Siguradong ito ang Diyos ng dragon na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Balita ko, kapag umabot na sa sapat na antas ang Diyos ng dragon, ay kaya na nitong maging tao, mukhang ang Diyos ng dragon na ito, ay bababa na rito sa atin. Uy, tingnan mo, may anino nga ng tao. Uy, talagang bumaba na ang Diyos ng dragon. Dali, salubungin natin ang Diyos ng dragon. Diyos ng dragon, Diyos ng dragon, maligayang pagdating. Diyos ng dragon, maligayang pagdating. Sa pagdating ng Diyos ng dragon. Diyos ng dragon? Nagbagong anyo? Bahala na. Ako ang naghanda ng piging na ito para sa Diyos ng isda. Hindi ako naniniwalang ang Diyos ng dragon na ito ay gagawa ng masama sa taong tumulong sa kanya. Maligayang pagdating sa pagdating ng Diyos ng dragon. Sasalubungin? Zhu Weiwei? Zhou Teng? Talaga bang sasalubungin niyo ako? Ito. Ang boses na ito ay... Lin Bei? Si Lin Bei. Siya ang nawala nitong mga nakaraang araw. Ang CEO ng Lin Group na si Lin Bei. Sabi nila ay kinaladkad siya ng isang malaking isda sa lawa. Hindi ko akalain na siya pala si Diyos ng Dragon. Si Diyos ng Dragon? Si Lin Bei ay si Diyos ng Dragon? Hindi, imposible. Hindi iyan mangyayari. Lin Bei, anong klaseng paraan ang ginamit mo para lokohin ang lahat? Hindi ba? Paraan? Kayo ang nagtulak sa akin sa napakalamig na tubig sa lawa at hinayaan akong mawala. Kayo rin ang gumamit ng mabubulaklak na salita para lokohin ang mga magulang ko na pumirma sa kontrata at pagkatapos ay pinalayas sila. Zhu Weiwei, anong karapatan mong sabihan ako tungkol sa paraan? Anong? Si Lin Bei pala ay itinulak lang ni Zhu Weiwei. Sila mag-asawa kaya sila. Zhu Weiwei, paano mo iyon nagawa? Napakasama naman yan. Tigil na. Tigil na, Lin Bei. Kahit pabuhay ka, ano naman ang magagawa mo? Sinasayang mo lang ang kabataan ko. Kaya ano bang masama kung humingi ako ng kabayaran? Tapos magpapanggap ka pang Dragon God para lang pilitin akong humingi ng tawad. Napakawalang hiya mo talaga. Tama? Lin Bei, sa pagpapanggap mo bilang Dragon God, hindi lang kami ang niloloko mo, kundi pati na rin ang libo-libong tao sa livestream. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nahihiya? Zhou Teng, may karapatan ka bang sabihin iyan sa akin? At isa pa, sino ang nagsabing pinaglalaruan kita? Sinong nagsabi na pinaglalaruan kita? Lin Bei, huwag ka nang magpanggap. Anong Dragon God? Ginamit mo lang ang mataas na teknolohiya para gumawa ng isang panlilin lang. Sinasabi ko sa iyo, kahit na narito ka pa, anong magagawa mo? Maari pa rin akong mag-file ng diborsyo at ang mga ari-arian mo ay mapupunta pa rin sa akin ang kalahati. Panlilin lang? Kalahati sa'yo? Pwes, panoorin mo ito. Lin Bei, totoo ba talagang magagawa mong maging dragon? Tagumpay ka, host. Nakakuha ka ng shock points at sisimulan na ang bagong evolution. Ang layunin, gulatin ang buong Milky Way.